Good morning, ito na yung umagahan mo. Teka, paano ka nakapasok dito? Nakita ko po kasi. Lumayas ka dito. Sino nagsabi sa'yo na pwede kang pumunta sa lugar na to? Nakita kasi kita kagabi na lasing kaya tinulungan kita. Anong karapatan mong pumasok dito? Alam mo bang kahit yung mga pinagkakatiwalaan kong kasambahay, ni hindi nila matapak-tapak yung mga paa nila dito? Alam ko. Pero alam mo rin ba na kung hindi kita tinulungan kagabi, malamang nasa damuhan ka na at nakahandusay ngayon? Bakit? Hiningi ko ba yung tulong na yan sa'yo? Sa pagkakataong to ay hindi na maiwasan ni Mane ang masaktan sa mga sinambit ng lalaking nasa harapan niya. Mabilis siyang napangisi at napatingin sa sahig. Madalas silang mag-asara ng lalaki noon. Ngunit sa lahat ng masasamang salitang binitawan ng lalaki sa kanya sa tanang kanyang buhay, ay tila ba ito na yata ang pinakamasakit. Ibinaba niya na ang hawak niyang tray sa may lamesa at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Tandaan mo ito, Mane. Bulong ng lalaki nakaupo pa rin sa isang kama. Wala akong pakialam kung gaano ka kabait o kaganda. Dahil kapag sinira mong tiwala ko, isang basura na magiging tingin ko sa'yo. Alam ni Santi ang lahat ng kanyang mga salita. Dahilan para asahan niyang magbitaw rin ng mga masasakit na salita ang kaharap ng dalaga. Ngunit sa hindi inaasahan, ay nagpakita lamang ito ng mapait na ngiti. Naintindihan ko. Sorry, uuwi na ako. Bulong ni Mane at saka naglakad palabas. Naiwan ng binata na tila ba gulong-gulo sa nararamdaman. Sa unang pagkakataon, ay naramdaman ni Santi ang unti-unting pagbagsak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa trabaho o hindi kaya sa pagpanaw ng mga magulang niya, kung hindi dahil sa isang babaeng hindi niya aakalain mamahalin niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Oh, umagang-umaga, bakit bigla kang nagyaya na lumabas? Bati ng kaibigan ni Mane na si Iya. Mabilis niyang inakbayan ng kaibigan at saka mabilis na kinurot ang pisngi nito. Mabilis na umurong si Mane at saka kinurot din ng kaibigan sa pisngi. Dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Hoy, bakit ang sakit naman ng bawi mo sa akin? Reklamo ni Iya sabay hawak sa pisngi niya. So, ano na ba yung kinukwento mo sa akin at napatawag ka ng ganito kaaga? Nasisante ako sa trabaho. Mahinang wika ni Mane. Agad na nalaki naman ang mga mata ng kanyang kaibigan at agad na hinawakan ng magkabilang balikat niya. Ano? Bakit? Anong nangyari? Tanong nito. Sa pagkakaalam ko, hindi ka naman nalilate, hindi ba? Magalang ka naman sa mga customers. At maraming natutuwa dahil napaka-positive ng aura mo. Anong nangyari? Bago ko ikwento, pwede bang ilibre mo muna ako sa kainan? Gutom na ako eh. Nakangusong reklamo ni Mane. Ha? Teka, hindi ka ba kumain sa inyo? Tanong ni Iya. Paano ako kakain nag-away-away kami sa bahay at pinalayas na ako? Kalmadong sagot ni Mane sabay tingin sa maleta at malalaking bag na nasa likod niya. Nung mapatingin si Iya sa likuran ng dalaga ay lalong nanlaki ang mga mata niya. Ano? Teka nga, bakit ka naman pinalayas? Dahil nasisante ka? Tanong ni Iya. Dahan-dahang tumango si Mane at binuksan ang lollipop na nasa bulsa niya. Pagkamat sunod-sunod ang kamalasang nangyayari sa buhay ni Mane, ay labis na nagtataka ang kanyang kaibigan kung bakit hindi man lang niya nakikitang nababalisa ang kaibigan. Teka nga, bakit napakakalmado mo pa rin? Tanong ni Iya. Alam mo, kung ako yung nasa sitwasyon mo, kanina pa ako umiiyak. Ang totoo niyan, hindi ko talaga alam kung anong dapat kong maramdaman. Buntong hininga ni Mane. Malungkot ako dahil nasisante ako sa trabaho at napalayas ako sa amin. Pero, masaya din ako dahil hindi ko na kailangang magtiis doon sa unang asawa ni Papa. Sige na nga, doon ka na muna tumuloy sa apartment ko.
pagpepresenta ni Iya. Total, lumuwas na rin naman yung kapatid ko dahil magsisimula na yung klase nila. Oh, salamat. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung sakaling wala ka sa tabi ko, Iya. Buntong hininga ni Mane, sabay patong ng kanyang noo sa balikat ng kaibigan. Gusto mo ba ng takoyaki? Pag-aalok ni Iya. Alam ko may bagong tayo malapit dito eh. Libre mo? Tanong ni Mane. Malamang. Kung sisingilin pa kita, wala naman ako makukuha dahil wala ka nang trabaho. Biro pa ni Iya. Mabilis na napahagal pa kakatawa si Mane sabay yakap sa kanyang kaibigan. So, ano bang nangyari? Tanong ni Iya sabay inom ng isang iced tea. Mabilis na sumubo si Mane ng takoyaki at saka napabuntong hininga. Good morning po! Bati ni Mane sa bagong pasok na matangkad na babae. Nakaitim na shades ito. At halatang bagong kulot lang ang kulay pula nitong buhok. Nakasuot ito ng kulay itim na bodycon, dahilan para lalong lumitaw ang ganda at kaputian nito. Sa likod nito ay may isang makisig na lalaki na may makapal na kilay. Nakasimangot naman ito, at halatang bigat na sa mga dalang shopping bags. Veronica, may meeting pa ako. Can we just continue this later? Tanong ng lalaki. Nilagpasan lang nila si Mane, at saka nagtungo sa ibang parte ng kanilang store. Hoy, sundan mo yung couple! Saway ng manager ka, Mane. Baka mamaya magalit sila at walang sumusunod sa kanila. Pero nandun naman po si Ricky, diba? Sagot naman ni Mane. Alam mo naman yon, kapag mainit ang ulo ng customer, mainit din ang ulo niya. Kaya nga hindi natin siya pinapahawak sa mga important guests, diba? Sagot pabalik ng manager. Sabay tula kay Mane patungo sa kinaroroonan ng magkasintahan. Grabe ka, Santi. Uunahin mo pa ba yung work kesa sa akin? Sarkastikong bulong ng babae naka-shades habang nakatingin sa mga damit na nasa store. Come on, diba ikaw rin mismo nagsabi na mag-break na tayo? Tanong ng lalaki. Oo, sinabi ko yun. Binitawan ng babae ang hawak niyang hanger at saka hinilang korbata ng binatang katabi. Pero na-realize ko, I still somehow need you. Come on. You don't need me at all. Sagot ng lalaki, sabay hawak sa kamay ng babaeng nakahawak sa kanyang korbata. You need my money. Sort of, wika ng babae. Stop wasting my time, let's just break up. Bulong ng lalaki. Are you seeing someone else? Tanong ng dalaga. May kay... Hindi pa natapos sa pagsasalita si Mane nung makita niya kung gaano kalapit sa isa't isang magkasintahan sa kanyang harapan. Kaya agad siyang tumalikod at napapikit. Sorry po, if kailangan niyo ng assistance, nandito lang po ako sa tabi. My God, can't you read the room? Inis na bulong ng babae naka-shades at saka dahan-dahan tinanggal ang pagkakahawak sa korbata ng kasintahan. Halika rito. Patignan kung may mas maliit kayong size nitong dress. No. Mabilis na sabat na lalaki. Hindi ko babayaran yan. You need to work. Huwag ka nang umasa sa akin. Oh, really? Alam mo bang isang chat ko lang sa papa ko, pwedeng masirang foundation ng company ninyo? Pananakot ng babaeng naka-shades. FYI, tinanggal namin yung papa mo dahil nalaman namin gumagawa siya ng katarantuduhan behind our backs. Nakangising tugon ng lalaki. Kaya hindi mo na ako matatakot ngayon. Habang pinagmamasdan niyang mag-away ang magkasintahan, pakiramdam niya ay dapat wala siya sa sitwasyong yun. After all, napaka-confidential ng pinag-uusapan nilang sitwasyon. Kaya naisipan niyang magpaalam na umalis. Excuse me po, kukuha lang ako ng mas mali. Bastos ka ba? Tanong na babaeng naka-shades kay Mane. Nag-uusap kami tapos bigla kang sasabat dyan. I'm sorry, I thought gusto niyo po akong maghanap ako. Alam mo bang kaya kong bilhin yung kumpanya ninyo? Pananakot ang dalaga. At kayang-kaya kong gawing impyerno ang buhay mo. Cut it out, Veronica. Huwag ka nang gumawa ng scene dito. Bulong ng lalaki sabay tingin sa kanyang relo. Ginagawa lang niyang trabaho niya. And now you're siding with this filthy woman. Sigaw ni Veronica. Sinadya niya ito upang makuha ang atensyon ng mga taong nasa paligid nila. At nagtagumpay siya sa lagay na yon. Oh, come on.
You're better than that, Santi. Fine, I'll pay for your dress. Just shut the fuck up. Inikot ng lalaki ang kanyang mga mata. Sabay kuha ng hawak na dress ni Ming. Yay! Mabilis na nag-ibang ekspresyon ni Veronica, sabay kuha ng dalawa pang mamahaling mga damit. Pakisama rin ito dahil ginalit mo ako ngayon. So hindi niyo na po ba kailangan ng ibang size? Pagkaklaro ni Mane sa dalaga. Hindi na. Alam mong ayoko sa lahat. Yung mga mababagal na katulad mo. Pagsusungit ni Veronica. Hintayin mo lang talagang mabili ko tong kumpanya ninyo at sisiguraduhin kong didisiplinahin kita. Veronica! Iba ng tono ng pananalita ng lalaking katabi. Kaya mabilis na siyang tumahimik. Tinitigan lamang ni Mane ang magkasintahan na magtungo sa counter. Sa tagal ng kanyang pagtatrabaho sa lugar na to, ay hindi siya kailanman nakatagpo ng ganitong klase ng customer. Kailanman ay walang nagbanta sa kanya ng ganoon. Dahilan para makaramdam siya ng kaunting takot. Uy, okay ka lang ba? Tanong ng kanilang manager. Mukhang hindi magandang mood dun ah. Okay lang po. Tumatangong sagot ni Maine. Kinalma niya ang sarili dahil marahil parte talaga ng kanilang trabaho ang magkatagpo ang mga customer na katulad nila. Ngunit sa hindi inaasahan ay laking gulat niya nung pumasok siya kinabukasan. Po! Gulat na tugon ni Maine. Inayos ng manager ang kanyang salamin at saka inayos ang hawak niyang mga papeles. I know, mahirap to para sa'yo. At paniguradong mahirap din sa amin. Ikaw yung isa sa mga asset ng store na to. Wika ng kanilang manager sabay iling. Pero naglatag ng malaking pera yung taong yun eh. Pero sir, kailangan ko ng trabaho. Lagot ako sa pamilya ko kapag nagkataon. Kinakabahang bulong ni Mane. Paano ko bubuhayin yung pamilya ko? Sorry Mane. Kahit kami man ay walang ideya kung bakit gusto kanilang ipatanggal. Hinubad ng manager ang kanyang salamin at napahawak sa kanyang noo. Pero tutulungan kitang maghanap ng bagong trabaho. Don't worry. Teka po. Iyon po bang nag-utos sa yung babaeng pumunta rito kahapon? Napakagat si Mane sa kanyang labi at napapikit. Ihingi po ako ng tawad sa kanya. Actually, inutos daw to ng lalaki. Buntong hininga ng manager. Alam kong mahusay ka magtrabaho, Mane. Pero nais ko lang malaman kung ano bang nagawa mo para gawin nila yun sa'yo. Aksidente ko po kasing narinig yung pag-uusap nila. At sa tingin ko may bagay akong narinig na hindi ko dapat narinig. Bulong ni Mane. Pero wala naman po akong pinagsabihan, tsaka isa pa. Anong mapapala ko kung ipagsasasabi ko yung mga impormasyong nalaman ko? Sir, mabilis na hinawakan ni Mane ang mga kamay ng manager sa kanyang harapan. Handa po ako mag-extra effort, wag niyo lang po akong sisantihin. Mane, pangalan ng kumpanya ay nakasalalay. Makapangyarihang pamilya ang kalaban natin dito. Pare-pareho lang tayong empleyado dito. Paliwanag ng manager. Mas mabuti siguro kung papayag na lang tayo sa gusto nilang mangyari. Naantala ang kanilang pag-uusap nung biglang may magbukas ng pinto ng kanilang office. Hello sir, gusto raw po kayo makausap nung Mr. Santi Perez? Sambit ni Ricky. Naghihintay po siya sa labas ng building. Sino? Si Mr. Santi? Napatay yung tanong ni Mane. Kailangan ko siya makausap. Mane, wag mo na siyang kausapin. Baka may mangyaring iskandalo pa. Sino po nagsabing mag-iiskandalo ko? Tanong ni Mane. Alam ko pong ginagawa ko kaya wag po kayong mag-alala. Sa magiging reaksyon ni Mr. Santi ako nag-aalala. Muling isinuot ng manager ang kanyang salamin. Dahil alam ko naman na kakausapin mo lang siya. Mane, sandali! Bago pa matapos ng manager ang kanyang pagsasalita ay mabilis na nagtatatakbo ang dalaga palabas. Tumingin siya sa kaliwa at kanan at sa entrance ng kanilang building. Nung mabanaag niya sa may kristal na bintana ang isang mamahaling kotse ay agad siyang nagtatakbo palabas. Sir! Sigaw ni Mane habang tumatakbo patungo sa kinaroroonan ng sasakyan. Agad na nagsilabasan ng mga bodyguard mula sa sasakyan noong marinig nila ang boses ng dalaga. Anong maitutulong namin sa'yo? Bati ng isa sa mga bodyguard noong tuluyan na makarating si Mane sa kinaroroonan nila. Kailangan ko pong makausap si Sir Santi.
Hinihingal na bulong ni Mane. Oh, anong kailangan mo? Agad na napalunok si Mane nang makita niyang magbukas ang isang pinto ng kotse. Lumabas dito ang isang pamilyar na muka. Dahilan para agad siyang mapaurong. Sir, bakit niyo po ako pinatanggal? Bulong ni Mane. Wala naman akong ginawang masama sa inyo kahapon Oh, iyon ba? Kalmadong wika ni Santi. Lumapit ito kay Mane at nagpakita ng maliwanag ng ngiti. Huwag kang mag-alala. Wala ka naman talagang ginawang masama. Bakit niyo ako pinatanggal? Galit na wika ni Mane. Alam niyo hubang ako ang bumubuhay sa pamilya namin? Mane, papasalamatan mo rin ako sa oras na malaman mo kung bakit pinatanggal kita. Ramdam ni Mane ang pagtaas ng kanyang mga balahibo nang marinig niyang sambitin ng binata ang salitang ito. Sa ngayon, hindi kita masisisi na magalit sa akin. At saka huwag kang mag-alala. Sinabihan ko yung manager mo na tulungan kang maghanap ng trabaho. Hindi ho ganun kadali makahanap ng trabaho. Matamlay na bulong ni Mane. Kung makapagsalita ho kayo, parang pagbubukas lang ng candy paghahanap ng trabaho. Nagsimulang maglakad palayo ang binata at bago pumasok sa kotse, ay itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay bilang isang paraan ng pagpapaalam niya. Naiwang mag-isa si Mane habang pinupunasan ng mga luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Unti-unting nawala sa kanyang paningin ang sasakyan. Dahilan para unti-unti ring lumaki ang apoy sa loob ng puso niya. Mane, ito na yung huling sweldo mo. Hinihingil na bulong ni Ricky sabay hawak sa balikat ng dalaga. Ipinabibigay ng manager natin. Lumingon si Mane at saka kinuha ang kulay brown na envelope sa kamay ng lalaki. Sa totoo lang, ako dapat yung natanggal Seryosong bulong ni Ricky. Kung hindi lang ako, wala kang kasalanan, Ricky. Bulong naman ni Mane. At saka isa pa, wala akong kasalanan. Sadyang nagkataon lang na natapat ako sa mga hambog at walang pusong mayayaman na tingin sa mga tulad ko isang basura. Ricky, mabilis na hinawakan ni Mane ang balikat ng katrabaho. Alam ko matapang ka at magaling ka. Pero mag-iingat ka dahil baka matapat ka rin sa mga taong katulad nila. Salamat Mane Mag-ingat ka pa uwi. Nakangising bulong ni Ricky. At wag kang mag-alala, gagawin ko ang best ko para makahanap ng pwede mong pagtrabahuan. Salamat, uwi na ako. Nakangising bulong ni Mane. Bawat hakbang na tinatahak niya papunta sa may sakayan ng jeep ay tila ba pabigat ito ng pabigat. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang pamilya ang sitwasyong kinahaharap niya. Alam niyang malaki ang naaambag niya sa pamilya. Ngunit, tumatak na sa kanyang isipan na obligasyon niya ito dahil ilang taon siyang kinupkop ng mga ito, kahit na hindi naman talaga siya parte ng kanilang pamilya. Anong nangyari? Bakit ang aga mo yata ngayon? Tanong ng isa sa kanyang kapatid sa ama na si Vina. Itinapon niya ang sigarilyong hawak at saka tinitigan si Mane mula ulo hanggang paa. Nasaan si Mama? Matamlay na bulong ni Mane. Kailangan ko siyang makausap. Nasa palengke si Mama. Sagot naman ng bunsong kapatid niya sa ama na si Dina. Bibili daw siya ng saging. Naglilihi kasi ako sa saging. Alam mo, Dina, kung merong isang taong dapat sabihan mo tungkol sa pinaglilihian mo, yun na yung magaling mong boyfriend na iniwan ka nung malaman na nabuntis ka niya. Buntong hininga ni Wina. Kung hindi mo siguro pinairal yung kalandian mo, aba hindi tayo maghihirap ng ganito. Mahirap tayo dahil kila Mama, hindi dahil sa maaga kong pagbubuntis. Pagdadahilan ni Dina. At saka kung hindi dahil sa pagtitinda ko ng isda sa palengke, hindi tayo magkakaroon ng pera. Ikaw lang naman ang pabigat dito Hoy, ako naglilinis ng bahay at nagluluto ng mga pagkain nyo. Sino ka para sabihing pabigat ako? Wika pabalik ni Vina. Bakit ba kayo nagtatalo ng ganitong oras? Bungad ng kanilang ama nakakabalik lang mula sa pangingisda. Oh, bakit ang aga-aga mo atang umuwi ngayon, Mane? Pa, buntong hininga ni Mane. Nasisante ako sa trabaho. Ano bang ginawa ng magaling mong anak at nasisante siya sa trabaho? Hindi ko rin alam, Lucia. Pwede bang wag mo nang pangaralan yung anak ko?
Dahil alam kong ginagawa lang niya yung makakaya niya. Alam mo, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganyan ang ugali ng babaeng yan. Malamang nagmana yan sa nanay niya na hindi makatagal sa mga trabaho dahil masamang ugali. Lucia, nagpabago-bago ng trabaho ang nanay ni Mane dahil may sakit siya. At ngayon pinagtatanggol mo pa yung babaeng yon. Nasa labas lamang si Mane habang nakatingin sa langit. Rinig na rinig niya ang pagtatalo ng dalawa sa loob. Ngunit hindi niya na magawang masaktan sa kahit anong masasakit na salitang lumabas sa bibig ng kanyang stepmother. Marahil ay nasanay na siya. Gusto mong sigarilyo? Pag-aalok ni Vina. Teka, marunong ka bang magsigarilyo? Kumuha ng isang stick si Mane at saka binuksan ng lighter. Hindi siya marunong. Ngunit madalas niyang marinig sa mga kasamahan na nakaka-relax daw ang gawain ito. Noong humigop siya ay tila ba hindi niya inasahan na magiging ganito ang lasa, kaya agad siyang inubo. Mali ata yung ginagawa mo, natatawang bulong ni Vina. Naantala ang pag-uusap ng magkapatid nang biglang may lumabas na babaeng may dalang mga maleta at bag. Lumayas ka na rito! Utos ni Lucia, sabay hagis sa mga bag at maleta ni Mane. Ha? Ma, anong pinagsasasabi mo riyan? Sausaw ni Vina. Bakit mo palalayasin si Mane? Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay kapag nalaman nilang wala ka ng trabaho? Na naghihirap na tayo? Bulong ni Lucia. Lucia, kahit may trabaho man o wala si Mane, naghihirap tayo. Ano bang problema roon? Sausaw rin ang kalalabas lang na ama ni Mane. Ang ayoko sa lahat, yung walang silbi. Malaki ka naman eh. Kayang-kaya mo nang buhayin ang sarili mo. Wika ni Lucia. Ma, bakit mo ba biglang ginagawa to? Maawa ka naman kay Mane. Ako rin naman wala pang trabaho pero bakit hindi mo pa ako pinapalayas? Pagdadahilan ni Vina. May iba pang dahilan, tama ba? Kung ano man yung dahilan ko, akin na yun. Wala na kayo magagawa roon. Pagdadahilan ni Lucia. At saka hindi naman talaga siya parte ng pamilya natin. Ma, paano magsisimula si Mane wala nga siyang trabaho? Maling pagsabat ni Vina. Pwede lang siyang bumalik dito kapag nakahanap na siya ulit ng trabaho. Pero ma, Vina, magugas ka ng kamay at kakain na tayo. Utos ni Lucia. At ikaw, Bernardo, huwag ka na magsalita dahil hindi ako makikinig sa sasabihin mo. Alam ni Lucia na kahit anong sabihin at gawin niya ay susundin ito ng mga taong sa kanilang pamilya dahil siya ang utak at pundasyon ng tahanan na ito. Kaya bagamat hindi maluwag sa kalooban ni Mane, ay unti-unti na siyang naglakad palayo sa bahay na minsan niya na rin tinawag na tahanan. Hello, Iya. Pwede ka ba ngayon? Tanong ni Mane nung agad na sagutin ng kaibigan ang kanyang tawag. So ganun palang nangyari. Buntong hininga ni Iya. Pero may plano ka bang bumalik kung sakali? Hindi na siguro. Wika ni Mane at saka napatingin sa binata. Kahit anong ganda ng pagkikitungo sa akin ng papa at mga kapatid ko, baliwala lang din dahil ayaw na ayaw sa akin ng nanay ko. Mukhang mahirap nga yung sitwasyon mo, girl. Tumatangong bulong ni Iya at saka kumagat sa isang takoyaki. Gusto mo bang magtrabaho muna sa coffee shop? Nangangailangan yung kapitbahay ko eh. Wala akong experience sa coffee shop. Okay lang ba yun? Tanong ni Mane. Naku, walang problema yun. Marami naman silang opening na posisyon eh. Sabit ni Iya at saka uminom ng tubig. Dadaling kita bukas doon, okay? Dahan-dahang tumango si Mane at saka napangiti. Oh, ang aga mo namang magising. Bungad ni Iya sabay lagay ng toothpaste sa kanyang toothbrush. Ganito ka ba lagi kaaga kong magising? Oo, nagluto na rin pala ako ng umagahan. Sambit ni Mane habang nag-aayos sa salamin. Tapos na akong kumain, kaya sa'yo na lang lahat ng nasa lamesa. Wow, thank you. Maikling tugon ni Iya at saka nagtungo sa banyo. Tahimik na naglalagay ng lipstick si Mane nung marinig niyang mag-ring ang kanyang cellphone. Agad siyang nagtaka dahil sino bang tatawag sa kanya ng ganitong kaaga. Noong silipin niya ang kanyang cellphone ay nakita niyang pangalan ng kanyang manager. Hello po? Bungad ni Mane. Mane, may gagawin ka ba ngayon? May naghatid ng sulat dito para sa'yo. Panimula ng nasa kabilang linya.
Ha? Sino pong magbibigay ng sulat sa akin? Wala naman po akong kaibigan na nasa malayo. Tanong ni Mane. Hindi ko rin alam, may naghatid lang. Sagot ng kanyang manager. Puno ng katanungan ang isip ni Mane. Dahilan para agad siyang mapaisip kung sino nga bang tao sa likod ng liham. Mane, may problema ba? Tanong ni Iya nakakatapos lang mag-toothbrush. Sino kausap mo? Napatingin si Mane sa kaibigan at agad na napakunot ang noo. May nagbigay raw ng letter para sa akin. Hindi ko alam kung kanino galing. Bulong ni Mane. Nagtatakang bulong ni Iya. Hindi kaya galing sa pamilya mo yon? Wala po ba talaga kayong ideya kung kanino galing? Tanong ni Mane nung mahawakan niya na sa wakas ang kulay pulang envelope. Hindi ko rin alam sa totoo lang. Bulong ng manager. Alam mo ba may usap-usapan na may bagong may-ari ng store na to? Nagtatakang tanong ni Mane habang tinatanggal ang tali sa envelope. Hindi na yung mayamang magkapatid. Binili na raw na yung babaeng naka-shades ng isang araw. Mabilis na napatigil sa pagbubukas ng liham si Mane nang marinig niyang sinambit ng kaharap na manager. Si Victoria Castro. Tumatangong sagot ni Mane. Marahil okay na rin na napatanggal siya dahil hindi niya nananaisin pang makitang muli ang babaeng yon. Nung tuluyan niya nang mabuksan ang envelope, ay laking gulat niya nang makita ang nilalaman ng liham. Ha? Ano to? Scam? Natatawang bulong ni Mane. Bakit? Ano bang nilalaman yan? Tanong ng manager. Competition daw. Kahit hindi manalo magkakaroon ng pera. Kwento ni Mane habang nakatitig sa liham. Talaga? Ayos siya. Masiglang tugon ng manager. Ano bang competition yan? Competition kung sinong pwedeng mapangasawa ni Mr. Santi de los Santos. Bulong ni Mane sa papakita ng liham sa kaharap na lalaki. Ano? Sigaw ng lalaking kaharap niya. Huwag mo sasabihin papayag ka. Tanong ni Iya habang nagsusuklay ng buhok. Marami kang makakalaban na mas mayaman at mas maganda. Alam ko, hindi naman ako syunga para isugal ang sarili ko sa larong hindi naman ako mananalo. Buntong hininga ni Mane. Alam mo, nakakainis yung mga katulad nila, no? Dahil alam nilang nakakaangat sila sa buhay, iniisip nilang pwede na nilang paglaruan ng mga tao sa paligid nila. Oo nga sagot ni Iya. Siguro kung ganun ako kayaman, mananahimik na lang ako at magpapalipat-lipat ng bansa na para bang nagpapalit lang ako ng damit. Hay, libre lang naman ang mangarap, lubusin na natin. Bulong ni Mane at saka sumandal sa sofa. Oo nga pala, di ba pupunta tayo ng coffee shop ngayon? Tutuloy ka pa ba? Mabilis na tumango si Mane at ngumiti. Di tara na. Pagyaya ni Iya sabay kuha ng kanyang bag. Malaman man o hindi ni Mane kung sinong nagbigay ng liham sa kanya, ay wala na siyang pakialam. Hindi siya interesado sa ganitong mga bagay. At bukod pa rito ay alam niyang wala na siyang laban simula una pa lamang. Isa pa, sino bang magnanais makapangasawa ng isang lalaking nagpatanggal sa'yo sa lugar na pinagtatrabahuhan mo? Buo ang desisyon ni Mane na itapon na lamang ang liham na ito. Ngunit isang araw ay tila ba nilunok niya lahat ng sinabi niya dahil sa isang pangyayari. Anong nangyari? Tanong ni Mane sabay takbo patungo sa nakahigang lalaki sa isang puting kama. Nakapikit ito at tila ba may dinaramdam. Wala akong ideya, tinawagan na ako ng katrabaho niya dahil bigla daw bumagsak si Papa habang may daladalang mga isda. Bulong ni Vina sabay hawak sa noo niya. Malapit na ring mga naksidina kaya sobrang nakaka-stress. Pasensya ka na kung bigla kitang tinawagan. Okay lang, naiintindihan ko. Bulong ni Mane sabay hawak sa kamay ng kanyang ama. Nasaan si Mama? At saka kumakain pa ba sa tamang oras si Papa? Kasama ni Mama si Dina dahil kailangan niya itong alalayan. Sagot ni Vina sabay tingin sa kanyang cellphone. Sa totoo lang, sobrang aga na kung pumasok ni Papa at sobrang late na ako umuwi. Pinapagod niya masyado ang sarili niya simula nung pinalayas ka ni Mama. Kumain ka na ba? Tanong ni Mane. Oo, kumain na ako. Kamusta ka na pala? Pag-iiba ni Vina ng usapan. May bala ka pa bang bumalik sa bahay?
Nagbigay na mapait ng ngiti si Mane at saka tumingin muli sa kanilang ama. Hindi ko alam. Maikling sagot ni Mane. Matapos ang lahat siguro hindi ko pa kayang humarap kay mama. Hindi naman talaga kita masisisi. Buntong hininga ni Vina. Sorry sa ginawa ni mama. Wala nang sinagot na kahit ano si Mane. Kakasimula niya pa lang sa pinagtatrabaho ang coffee shop. Kaya malamang hindi siya agad-agad makakakuha ng sweldo rito. Ang huling perang kinita niya sa huli niyang trabaho ay malapit na maubos. Kaya wala siyang ideya kung paano makakatulong sa kanilang pamilya na kasalukuyang nasa kalagitnaan ng krisis. Maya-maya ay mabilis na sumagi sa kanyang isip ang liham na natanggap niya noong nakaraang linggo. Ano? Papatulan mo talaga yung nakalagay sa liham? Gulat na tanong ni Iya. Hoy Mane, nasisiraan ka na ba ng bait? Alam natin pareho na marami kang makakalaban na mas maganda at mas mayaman doon. Hindi ko naman balak manalo ron, Iya. At saka wala akong gusto dun sa lalaking yun, ano? Kahit sila na lang mag-agawan sa kanya. Sagot ni Mane. Ang gusto ko lang naman ay makakuha ng malaking pera sa maikling panahon. Yung perang ibibigay nila sa mga unang matatanggal ay katumbas na 4 na buwan ko ng sweldo sa coffee shop. Hindi na masama, hindi ba? Sigurado ka ba dyan sa papasukin mo? Naku, talaga. Ang weird naman niyang Santi na yan. Anong akala niya sa mga babae? Pwede niyang paikutin at paglaruan? Galit na wika ni Iya. Bihira na lang talaga makatitinong lalaki ngayon, ano? Ewan ko nga sa lalaking yun. Alam ko may girlfriend na yun eh. Buntong hininga ni Mane. Pero syempre, hindi naman siya magpapaganito kung sila pa. Dahil paniguradong malaking iskandalo yun. Nako Mane, ang gusto ko lang sabihin sa'yo ay mag-iingat ka, okay? Paalala ni Iya. Titira ka sa malaking bahay na yun at hindi mo alam kung ano ba talagang nasa loob nun. Kaya please lang, mag-iingat ka. Salamat Iya. Oo, mag-iingat ako ng sobra-sobra. Nakangising bulong ni Mane. Kasalukuyan nakatayo sa may pedestrian lane si Mane at hinihintay na magkulay berde ang ilaw sa tabi. Noong nagpakita ito ng senyales na pwede na siyang tumawid ay agad na siyang nagsimula ng paghakbang. Ngunit, ay kabayo! Sigaw ni Mane nung muntik na siyang mabangga ng isang kulay itim na sasakyan. Baliw to ah! Kulay green na nga nakalagay tapos hindi agad tumigil. Mabilis na nagbukas ang pinto ng kotse at tumambad sa kanyang harapan ng isang pamilyar na individual. Inakala niyang hihingi ito ng tawad ngunit laking gulat niya nang bigla itong sumigaw. Gusto mo bang magpakamatay? Tanong nito. Ikaw, gusto mo bang makapatay? Tanong pabalik ni Mane. Kulay green na yung ilaw oh. Baliw ka ba? Hindi ka ba tumitingin sa ilaw? Noong mapasulyap ang binata sa may ilaw sa tabi, ay agad siyang napalunok at napatingin sa paligid. Nung mapansin niyang walang tao, ay muli siyang tumingin sa dalaga. Magkano kailangan mo? Tanong nito. Ano? Hindi ka talaga magsusorry? Tanong ni Mane. Mukhang pera ako pero mas okay sa akin na magsorry ka na lang. Tinitigan siya ng maigi ng lalaki. Marahil pamilyar ang mukha ng dalaga, kaya agad siyang dahan-dahang napatango. Di ba ikaw yung nagtatrabaho dun sa mamahaling store? Tanong nito. May trabaho ka na ba? Ang totoo niyan. Naisa nang sabihin ni Mane na balak niyang maging parte ng kompetisyon na balak niyang gawin. Ngunit sobra siyang nahihiya, lalo na't siyang nagpasimuno nito. Bakit hindi ka na lang mag-sorry, sir? Yun lang talaga yung kailangan kong marinig sa'yo. Bakit? Sino ka ba? Tanong nito sabay kuha ng wallet. Hindi nga ako nagsusorry sa mga kaibigan ko. Sa'yo pa kaya? Ha? Iritang bulong ni Mane. Dahil muntik mo na ako masagasaan? Laking gulat ni Mane nung maglagay ng 5,000 ang lalaki sa kanyang palad at saka naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Tumawid ka na! Sigaw nito. Ano akala mo sa akin? Mukhang pera? Sigaw pabalik ni Mane. Sorry ang kailangan ko! Ikaw na nagsabi kanina na mukha kang pera, hindi ba? Nakangising tugon ng lalaki. Walang masama sa pagiging mukhang pera. Huwag kang mag-alala. Talagang hindi siya nag-sorry Bulong ni Mane.
Ang kapal talaga ng mukha ng mga taong katulad niya. Palibhasa alam nilang perang nagpapatakbo ng mundo. Kaya alam nilang matutuwid nila ang lahat ng gusot na ginagawa nila. Bulong ni Mane habang naglalakad sa pedestrian lane. Sumakay siya sa jeep at saka bumaba sa harap ng isang napakalawak na building. Kung tutuusin, kasalanan naman talaga niya. Tatawid na ako tapos hindi siya agad huminto. Paano kung nabunggo niya pala ako? Di tatakbuhan niya lang ako. O hindi kaya mag-iiwan siya ng pera. Bulong ni Mane sa sarili. Diyos ko, buti na lamang at nakaurong ako agad dahil kung hindi, baka duguan at wala na akong buhay ngayon. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong ng security guard. Agad na napakunot na si Mane at napatingin sa paligid. Kanina pa po kayo nakatayo dyan at nagsasalitang mag-isa. Dagdag pa ng security guard. Dahilan para agad na mamulang dalaga sa hiya. Opo, ayos lang po ako. Sorry, marami lang iniisip. Natatawang sambit ni Mane. Halata nga po patingin na lang po ng ID bago po kayo pumasok. Mabilis na inilabas ni Mane ang kanyang ID at ipinakita sa katabing security guard. Mabilis na tumango ang guard at saka ipinapasok ang dalaga. Malawak ang building. Katulad ng inaasahan ni Mane, muli siyang napatingin sa liham upang sundan ang direksyon na nakasulat dito. Ilang beses siyang sumakay ng elevator at halos mapudpod ang kanyang sapatos kakalakad. Nung sa wakas ay makarating na siya sa room number 345 ay mabilis siyang napabuntong hininga. Nung itinulak niya ang pinto ay laking gulat niya nung makakita siya ng napakaraming dalaga. Iba-iba ang kanilang mga pananamit at makeup. Ngunit kung meron mang pagkakapareha sa kanila, iyon ay lahat sila ay may natatanging ganda. Pumasok na si Mane at umupo na sa pinakalikurang bahagi ng kwarto. Nung tuluyan na siya makaupo ay napatingin sa kanyang katabi niyang si Rada, isang matangkad na babaeng kulot ang buhok. Hello, bati nito. Ako nga pala si Rada. Ngumiti si Mane at inilahad niya ang kanyang kamay. Ako nga pala si Mane. You have a nice name. Bulong ni Rada. What brings you here, by the way? Do you genuinely like him? Alam ni Mane na nakakahiyang sabihin nandito lamang siya para sa pera. Kaya mabilis siyang napaisip kung anong nararapat niyang sabihin. Don't worry. Pumunta lang ako rito dahil pinilit ako ng nanay ko. I don't intend to win. Gusto ko lang matahimik ng nanay ko sa kakapilit sa akin. Bulong ni Rada. Hindi mo ako magiging kaagaw sa kanya. Ang totoo niyan, bulong ni Mane. Pumunta lang ako rito para sa pera. Mabilis na natawa si Rada nang marinig niyang sinambit ng dalagang katabi. Bakit ka natawa? Tanong ni Mane. I just find it funny na pareho tayong maibang dahilan kung bakit tayo sasali sa competition na to. Bulong ni Rada. Malamang magugulat yung lalaking yun pag oras na nalaman yung pumunta tayo hindi para sa kanya. Mabilis na napangiti si Mane at saka inayos ang kanyang buhok. Pero imposible naman siguro na wala ni isang may gusto sa kanya rito, no? Bulong pabalik ni Mane. Maya-maya ay natahimik ang lahat nung may pumasok na isang makisig na lalaki. Thank you all for coming. Panimula nito at saka inayos ang kanyang sleeve. Don't worry, you don't have to impress me at all. Kailangan nyo lang tumira sa mansion ko for a few weeks and just be yourself. May mga mini activities tayong gagawin so I could get to know all of you. And don't worry, kung matanggal man kayo, may makukuha pa rin kayong pera. It would definitely be nice to win this competition. I know you're competitive as hell, but let me win this. Rinig niyang usapan ng mga modelong nasa harapan niya. Bahala kayo dyan. Nandito lang naman ako para sa pera. Bulong ni Mane sa sarili. Parang magbabakasyon lang pala tayo Bulong ni Rada. I think it would be nice, no? Sobrang nakakapagod ang magtrabaho ng magtrabaho. Anong trabaho mo? Tanong ni Mane. Fashion designer. Ikaw? Tanong naman ni Rada. Kakastart ko lang maging server sa isang coffee shop. Nakangising bulong naman ni Mane. Wow! Okay lang ba na bumisita ako sa coffee shop niyo paglabas natin dito? Sagot ni Rada. Agad at tumango naman si Mane. Sino ba mag-aakala na magkaroon siya ng bagong kaibigan dito sa kompetisyon na to? Line up girls, magtutungo na tayo sa mansyon ko.
Utos ni Santi. Nagsimula na ngang pumila ang mga babae. Bitbit ang kanilang mga bags. Nung magtamang paningin ni Mane at Santi, ay agad na tumingin sa ibang direksyon si Mane. Kahit wala naman siyang ginawang masama, ay hindi niya maitatangging hiyang-hiya siya sa nangyari kanina. Pinauna na ni Mane ang mga babae. Dahilan para siyang mapunta sa huli. "Oh, bakit andito ka?" Asar na tanong ni Santi kay Mane nung silang dalawa na lang ang matira. "Akala ko ba hindi ka mukhang pera?" "Perang nagpapagalaw sa mundo," bulong ni Mane. "Sino bang ayaw ng pera?" "O baka dahil type mo ko?" Tanong muli nito. Hindi ako magkakagusto sa taong nagpaalis sa akin sa pinagtatrabahuan ko." Kalmadong bulong ni Mane. "Like what I have said before, may rason kung bakit pinaalis kita," sagot ng lalaki. "It's up to you to know the reason. After all, you should be grateful." Ito ang mga huling salitang sinabit ng lalaki bago nagsimulang maglakad palayo. "Hello, ako si Queenie." Masiglang pagpapakilala ng isa sa kasama ni Rada at Mane sa van. "Ano mga pangalan nyo?" "Mane," maikling sagot ni Mane sa katabi. "Rada," sagot naman ni Rada habang nakasandal sa bintana ng van. "Alam niyo ba kung anong type ni Sir Santi?" Tanong nito. "Gusto kong i-transform yung sarili ko para magustuhan niya ako." "Paano ka nagkagusto dun?" Bulong ni Mane sabay sandal ang likod niya sa may malambot na upuan. "Hindi naman siya ganun kabait." "Eh kung hindi pala siya mabait, bakit ka nandito at nakikipagkompetensya kasama ng mga taong gusto siyang mapangasawa?" Tanong ni Queenie, sabay ayos ng kanyang mga bangs. "Mahabang kwento," sagot ni Mane. "Pero ang masasabi ko lang, hindi mo na kailangang baguhin ang sarili mo para magustuhan ka niya. Pero kung gusto mo talagang baguhin yung sarili mo, desisyon mo naman yun, hindi naman kita pinipilit." Magiging magkalaban tayo ah. Baka patibong mo lang yan para hindi niya ako magustuhan." Nanliit ang mga mata ni Queenie dahilan para mapangisi si Rada. "I will be rooting for you, Queenie," bulong ni Rada. "Galingan mo ha." "Ha?" Nagtatakang bulong ni Queenie. "Taktik niyo ba to?" "Sabagay, sabi nga nila, keep your friends close and enemies closer." "Okay lang ba kung magkakasama tayo sa kwarto?" Tanong ni Queenie sabay ayos ulit ng bangs niya. "Okay lang naman." Magkasunod na bulong ni Mane at Rada. Mahimbing na natutulog ang tatlong dalaga sa kanilang mga higaan nung biglang may kumatok ng pagkalakas-lakas sa kanilang pinto. "Sino ba yun ang bubulabog ng ganitong oras?" Bulong ni Mane sabay upo sa kanyang higaan. 5 minutes pa, hindi ko pa kayang bumangon." Reklamo ni Queenie sabay lagay ng unan sa kanyang ulo. "Ang bango-bango naman ng higaan na to, parang ayaw ko nang umalis." Halos mapatalon sa gulat si Mane at Rada nang may muling kumatok ng pagkalakas-lakas. "Sino yan?" Tanong ni Rada habang nakapikit pa ang isang mata. "Hello, si Misty to. Kanina pang call time at hindi pa rin kayo bumababa. Luto ng breakfast." Magalang na sagot ng babaeng nasa likod ng pinto. Sige, lalabas na kami. Salamat." Mabilis na bumangon si Mane at saka nagtungo sa banyo. Mabilis naman ang bumangon si Rada at saka nagsimulang mag-ayos sa mukha. "Bakit wala man lang ako narinig na alarm?" Reklamo ni Rada habang inaayos ang kanyang higaan. "Si Queenie kasi, ang daming kwento kagabi. Late na tuloy tayo nagising." "Hoy, nag-enjoy ka rin naman sa kwento ko kung gaano kaganda ang mansyon na to at kung gaano ko kagusto si Santi," sagot ni Queenie sabay suklay ng buhok. "Tara na," yaya ni Mane nung makalabas na siya ng pinto. "Ano? Lalabas ka ng ganyan ng ayos mo?" Tanong ni Rada. "Bakit? Nag-toothbrush na rin naman ako ah." Wika ni Mane. "Maglagay ka naman ng kahit konting make-up," sigaw ni Queenie. "Okay na ako rito," sagot ni Mane sabay ayos ang higaan. Nagtungo naman ng banyo si Rada upang maghilamos. "Alam ko namang maganda ka, pero kung gusto mong mapansin ka ni Santi, kailangang mag-stand out ka sa lahat," payo ni Queenie habang naglalagay ng blush on sa mukha. "Pero hindi ba't sa ginagawa ni Maine ay paniguradong mag-stand out siya?" sagot ni Rada habang pinupunasan ang kanyang mukha.
Napatikil sa pagmi-makeup si Queenie at napatingin kay Maine. Maganda yung tactic mo Pero hindi ko lang alam kung uubra kay Santi yan. Tumatangong bulong ni Queenie. Queenie, wag mong isipin na kalaban mo ko. Natatawang bulong ni Maine. Hindi ko naman hangad na manalo rito. Kailangan ko lang makuha yung pera. Kitang-kita ang saya sa mga mata ni Queenie matapos niyang marinig ang mga salitang yon. Dahilan para lalo pa niyang kapalan ang kanyang blush on. Mabuti naman at mabawasan ang magiging kalaban ko. Habang kumakain ng mga dalaga sa hapag, kasama si Santi, ay halatang halata ni Mane kung gaano kasosyal ang mga ito. Karamihan sa mga ito ay gumagamit ng chopsticks. Ang iba naman ay kutsilyo tinidor. Tila yata'y silang dalawa lang ni Rada ang nakakutsara tinidor. Since unang araw niyo rito, I will let you explore this paradise. Panimula ng lalaki. Pero mamayang gabi, we will be playing 2 truths and a lie to get to know each other. Excuse me, Santi. Wika ng isang babaeng may maikling buhok. I was wondering if kailan ka magsa-start mag-eliminate? Next week, may 5 nang matatanggal sa inyo. Nakangising bulong nito. Agad na nagpakita ng gulat na reaksyon ng mga dalaga. Anong criteria? Bakit 5 agad? Tanong ng isang babaeng may mahabang pilik mata. Well, if I don't think you are interesting enough, then makakatanggap kayo ng red card by the end of this week. Paano namin malalaman kung interesting kami sa'yo? Tanong ni Queenie. Nice question. Pero katulad nga ng sinabi ko kahapon, just be yourself. Ang ayaw ka sa lahat ay yung nagpapanggap. Seryosong wika ni Santi bago kumain ng hipon. Enjoy your meal! Ang kaninang magaan na atmosphere sa pagitan ng mga dalaga ay napalitan ng tensyon at kaba. At mukhang si Rada at Manilang ang masayang kumakain dahil hindi naman sila naaapektuhan sa sinabi ng binata. Sabi ng yaya kanina, may sparaw dito sa mansyon ni Santi. Nakangiting samit ni Rada. At this point, parang paraiso na talaga tong mansyon, no? Sobrang laki at lawak. Oo nga What if itry natin mamaya? Nakangising tugon ni Mane. Bakit pa kayo sumali kung hindi naman kayo interesado kay Santi? Reklamo naman ni Queenie. Halos lahat ng mga babae sa loob kinakabahan at nag-iisip ng tactic para manatili pero kayo, ang gusto niyo lang ata yung mansyon. Ano namang masama ron? Tanong ni Mane. May iba-iba tayong rason kung bakit tayo sumali rito. At hindi ko naman to dadamdamin kung sakaling matanggal agad ako. I wish ganyan din ako ka-positive, Bulong ni Queenie. Matagal na ako may gusto kay Santi at ito lang ang tanging paraan para mapakita ko kung gaano ko ka-interesado sa kanya. Queenie, huwag ka masyadong mag-isip dyan. Mabilis na inakbayan ni Rada ang dalawang dalaga. Tara, punta tayo ng pool. Mag-relax muna tayo. Wait, may bikini ako. Kukunin ko lang. Pagpapaalam ni Queenie. Wait, sama ako. Mane, hintayin mo kami rito. Mabilis na sumunod si Rada kay Queenie. Dahilan para maiwang nakatayo si Mane. Dahil nakasuot na rin naman siya ng short na blue, ay hindi na rin siya magpapalit pa. Ngunit nakaramdam siya ng pananakit ng puson. Dahilan para unti-unti siyang mapaupo sa sahig. Ramdam niyang unti-unting pagdaloy ng likido sa iba pang parte ng kanyang katawan. Dahilan para agad siyang kabahan. Kabuhanan ko ba? Tanong ni Mane sa sarili. Ayos ka lang ba? Mabilis na napatingin si Mane sa kararating lang na lalaki sa tabi niya. May tuwalya ito sa kanyang balikat at nakasuot ito ng gray na t-shirt at kulay pula na shorts. Kaya ko sarili ko. Mabilis na tumayo si Mane kahit kitang-kita sa mukha niya na hindi siya komportable. Ayoko sa lahat yung sinungaling. Galit na bulong nito at saka kinuha ang tuwalya sa kanyang balikat. Ibinigay niya ito sa babaeng kaharap. Ha? Anong gagawin ko dyan? Tanong ni Mane habang nakahawak sa kanyang puson. Ilagay mo sa likuran mo dahil may tagos ka. Bulong ni Santi. Mukhang kabuanan mo na ata. Hindi makikilos ng maayos si Mane at halatang hindi siya komportable dahil sa pananakit ng kanyang puson. Ay, ako na nga. Bulong muli ng binata at saka ipinatong ang mahabang tuwalya niya sa balikat ng dalaga upang matakpan ang kanyang shorts.
Mahaba naman tong tuwalya ko kaya paniguradong matatakpan yung bloodstain mo. Hindi inaasahan ni Mane na gagawin ito ng mayamang binata. Kaya kahit mabigat sa loob niya ay naisip niyang magpasalamat. Sala, gusto mo ba ng gamot? Bumili ako ng maraming gamot para sa menstrual cramps dahil grabe rin ang pananakit ng puso ng kapatid ko tuwing kabuwanan niya. Hindi pinatapos ni Santi sa pagsasalita si Mane. So ano, gusto mo ba ng gamot? Okay lang. Maikling sagot ni Mane. Mabilis na tumalikod at lumuhod sa sahig ang lalaki. Ipipiggyback ride na lang kita, sumampa ka na. Bagamat hiyang-hiya si Mane, ay pikit mata siyang sumampa sa likuran ng lalaki. Aminadong may galit pa rin siya rito. Ngunit hindi niya maitatanggi ang kabaitang taglay nito. Mabait ka naman pala. Bulong ni Mane. Agad na natawa si Santi nang marinig ang ibinulong ng dalaga. Sino ba nagsabing masama ang ugali ko? Tanong ng lalaki. Hindi ka nga lang marunong mag-sorry. Dagdag ni Mane. Laking gulat ng dalaga nung biglang baguhin ng lalaki ang usapan. Gusto mo ba munang magtungo sa banyo para makapagpalit ka ng shorts o iinom ka muna ng gamot? Siguro iinom muna ako ng gamot dahil masakit talagang puson ko ngayon eh. Tapos kanina ayaw mo pang sabihin na hindi ka okay. Asar ng binata. Nakakahiya ka. Teka, nasan si Mane? Tanong ni Queenie habang hawak-hawak ang kulay green niyang bikini. Inilibot ng dalawa ang kanilang mga mata at laki pagtataka nila nung hindi nila makita ang dalaga. Baka nauna na. Bulong ni Rada. Tara na. Akala ko ba maglalaro tayo ng 2 truths and 1 lie? Anong oras na oh? Reklamo ni Queenie. Kasamang ibang mga babae sa napakalawak na garden. Alam niyo naman na busy talaga yung lalaking yon. Buntong hininga naman ni Misty. Oh, ayan na pala si Mane! Mane! Pagtawag ni Rada sa babaeng naglalakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Teka, bulong ni Misty. Bakit parang familiar yung towel na nakapatong sa balikat niya? Hello, sorry. Umalis ako kanina kasi sobrang sakit ng puson ko. Paliwanag ni Mane at saka umupo sa tabi ni Queenie. Anong oras daw magsastart yung 2 truths and a lie? Mane, saan mo nabili yung towel na nakapatong sa balikat mo? Tanong ni Misty. Mabilis na namula si Mane nung tanungin siya ni Misty. Marahil, alam ng mga ito na kamukha ito ng tuwalyang meron si Santi. Nung ibubuka na sana niya ang kanyang bibig ay bigla namang may nagsalita. Tara, laro na tayo! Pagyaya ng isang lalaking nakakulay puting t-shirt. Agad na nagsitayuan ang mga dalaga at sinundan ng may-ari ng mansyon. Sa loob ng box na to ay may mga pangalan ng bawat isa sa atin. Lahat tayo ay bubunot ng papel. Halimbawa, nabunot ko si Misty. Magsasabi ako ng 2 facts tungkol sa akin at isang lie. Huhulaan ni Misty kung ano ang lie sa sinabi ko at kapag nagkamali siya ay kailangan niyang gumawa ng iuutos kong dare. Paliwanag ni Santi. Mabilis na naghiyawan at nagpalakpakan ng mga dalaga. Very high school type yung laro. Pero pwede na rin, bulong ni Queenie. Sana mabunot ko si Santi. Misty, ikaw na nga ang mauna. Kitang-kita kung paano lumawak ang ngiti ni Misty nung hinawakan ni Santi ang braso niya. Dahan-dahan siyang tumango at saka inilagay ang kanyang kamay sa loob ng box. Queenie, bulong nito. Agad na naghiyawan ng mga dalaga na tila ba interesado na ring makilala ang bawat isa. Okay, mahilig akong kumain ng isaw, naging part ako ng music club noong high school, at mahilig akong kumuha ng mga litrato. Nakangiting wika ni Misty. Alin doon ang hindi totoo? Bulong ni Queenie. Tingin ko yung hindi totoo dyan ay yung mahilig kang kumain ng isaw. Dahil sa tingin ko parang hindi ko na-imagine na kumakain ka ng isaw. Mali! Actually, ang hindi totoo doon ay part ako ng music club. Hindi nga ako marunong kumanta o tumugtog ng instruments. Natatawang sambit ni Misty. Now, para sa dear mo, kailangan mong uminom ng alak nang walang chaser. Wala pang isang segundo ay mabilis na kinuha ni Queenie ang maliit na baso
at saka tinungga ang alak sa loob nito. Muling naghiyawan ng mga dalaga at lalong na-excite sa mga kasalukuyang nangyayari. Dahil lasang-lasa ni Queenie ang alak, ay pikit mata siyang kumuha ng papel sa loob ng box. At noong makita niya ang pangalan na nakasulat sa papel, ay agad na nagliwanag ang mga mata niya. "Sino nakuha mo?" tanong ni Misty. "Si Santi," nahihiyang bulong ni Queenie. Dahilan para magtilian ang ilang mga kababaihan. Noong magtama ang kanilang mga paningin, ay ramdam ni Queenie na para bang aatakihin na siya sa puso noong mga oras na yon. Sa kabilang banda naman, ay busy naman si Mane sa pagkain ng pritong manok sa tabi ni Queenie. "Okay. Na-in-love na ako sa isang lalaki for 10 years. Mahilig ako sa mga malalamig na inumin. At magaling ako sa math." Nakangising sambit ni Queenie. "Alin doon ang hindi totoo?" Sure ako yung na-in-love ka sa isang lalaki for 10 years. Sagot ni Santi sabay kuha ng barbecue. "Sa tingin ko parang imposible masyado na mahulog ka sa isang tao for 10 years. Naiwang nakatitig si Queenie sa lalaki at tila ba hindi siya makapaniwala sa narinig mula rito. "Mali! Ang hindi totoo doon ay magaling ako sa math. Nagkaroon kaya ako ng line of 7 sa subject na yun nung high school." Sagot ni Queenie. "Anong i-dare natin sa lalaking to?" Nakangising tanong ni Queenie sa mga babaeng katabi. Magtanong na lang tayo sa kanya," bulong ni Misty. "Santi, meron ka na bang nagugustuhan dito bago pa magsimula ang contest na to?" "Oo nga, Santi. May nagugustuhan ka na ba sa mga babaeng narito bago pa magsimula ang contest na to?" tanong ni Queenie. Bago kumagat sa barbecue ay agad na tumango ang binata. Dahilan para magsimulang magbulungan ng mga dalaga. "Hay, ang swerte naman niya kung sino man siya," bulong ng isa sa mga babaeng katabi ni Mane. Hindi alam ni Queenie kung bakit nakaramdam siya ng lungkot nung malamang may nagugustuhan na si Santi. Bagamat wala itong sinabing pangalan, ay tila ba malaki ang tsansa na hindi siya ito. Bukod pa rito, ay wala itong ideya na siyang lalaking tinutukoy niya na minahal niya for 10 years. "Okay, bubunot na ako," nakangising sambit ni Santi at saka inilagay ang kanyang kamay sa loob ng box. Nung makakuha siya ng papel ay agad niyang sinambit ang pangalan ng nasa papel. "Mane!" Napatigil sa pagkain ng manok si Mane nung marinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan. Noong lumingon siya ay nakita niyang binata na nakangiti. Magaling ako magsinungaling. Mahilig ako sa maanghang at magaling ako magbasketball." Inilagay ng binata ang papel sa tabi niya at muling tumingin kay Mane. "Alin doon ang hindi totoo?" "Magaling kang magsinungaling?" Mabilis sa tugon ni Mane. "Kahit mukha kang lalaking magaling magsinungaling, I think hindi ka magaling magsinungaling." "Paano mo naman nasabing hindi ako magaling magsinungaling?" tanong ni Santi. "Wala lang." Bulong naman ni Mane. "Nararamdaman ko lang." Sa pagkakataong yon ay ramdam ni Santi ang panlalambot ng kanyang puso. Upang hindi mahalata ng mga babaeng nasa paligid niya, ay mabilis siyang ngumiti. "Tama! Ngayon bumunot ka na." Nakangising utos nito. "Wow! Nahulaan ni Mane! Ang galing!" "Malamang, ang dali lang naman ang napunta sa kanya." Rinig ni Mane ng mga bulungan ng mga dalaga sa kanyang paligid. Pero wala siyang pakialam. Kumagat muna siya sa manok na hawak niya at saka inilagay ang kanyang kamay sa box. "Mane, tara, magpaspa tayo." Iyaya ni Rada sa babaeng kasalukuyang pinagtitipon-tipon ng mga plato. "Sige, mauna na kayo. Tutulungan ko lang sila manang na magligpit." Pagpresenta ni Mane. "Ginagawa mo ba yan para magpakitang gilas kay Santi?" tanong ni Queenie. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong gusto kay Santi?" wika ni Mane. "At saka alam ko kung gaano mo siya kagusto." Thank you Nakangising bulong ni Queenie. "Basta, i-promise mo sa akin na hindi ka magkakagusto sa kanya, ha?" "Promise," bulong ni Mane. Nagtungo na si Narada at Queenie sa may 3rd floor ng mansyon upang magpaspa at naiwan naman si Mane na naglilinis ng mga iniwan na kalat ng mga dalaga.
Naku ma'am, hindi nyo na ho kailangan gawin yan. Sambit ng isang kasambahay. Bisita ho kayo dito. Ay nako, okay lang po. Nakangising sambit ni Mane habang pinupunasan ang malawak na lamesa. Sipag ah. Nung tumalikod si Mane ay nakita niya si Sandy. Nagpapakitang gilas ka ba para mapansin kita? Ha? Ba't ko naman gagawin yun? Tanong ni Mane. Tumutulong ako dahil gusto kong tumulong, hindi dahil nandito ka. Tumatawang bulong nito. Sumasakit pa bang puson mo? Agad na napatigil sa pagpupunas ng lamesa si Mane nung marinig ang sinabi ng katabing binata. Ha? Nagtatakang tanong ni Mane. Inakala niya na mali lang ang pagkakarinig niya. Ngunit mabilis siyang nagtaka nung ulitin ito ng binata. Ang sabi ko, sumasakit pa bang puson mo? Pagtatanong muli ng binata. Hindi na. Bakit? Tanong ni Mane. Teka, ano naman sa'yo kung sumasakit yung puson ko o hindi? Para malaman ko kung kailangan mo pa ng gamot. Sagot ni Santi sabay patong ng kanyang siko sa isang upuan. Salamat. Sagot ni Mane. Marahil paraan lamang ito ng lalaki upang kilatisin siya at malaman kung dapat nga ba siyang tanggalin sa kompetisyon na ito. Bakit parang may halong pagtataka yung salamat mo? Natatawang tanong ni Santi. Mukha ba akong hindi ka tiwa-tiwala? Hindi naman, nabibigla lang ako sa mga sinasabi mo. Sagot ni Mane at saka napatingin sa mga plato. Ako na pong maghuhugas dito. Huwag na, mag-enjoy ka na lang doon kasama nila Queenie. Utos ni Santi sabay hila ng mga plato papunta sa dako niya. Mamayang gabi maglalaro ulit tayo. Ma'am, kaya na po namin gumawa ng cake. Salamat po sa tulong niyo. Masayang wika ng isa sa mga kasambahay. Nako, okay lang po. Namiss kong magluto at mag-bake kaya huwag po kayong mag-alala. Masaya po akong tutulong sa inyo. Pagpresenta ni Mane. Ihahalo ko na po tong asukal sige lang po. Wika ng isa sa kasambahay na kasalukuyang naguhugas ng kamay. Alam mo ma'am, pansin ko sa ilang araw na pamamalagi niyo rito. Ikaw lang yung kumakausap at nakikihalubilo sa amin. Talaga po? Tanong ni Mane at saka napangisi. Baka po nahihiya lang din silang i-approach kayo dahil baka iniisip nila na nakakaabala sila sa inyo. Oh, si Sir ba yun? Agad na napatingin si Mane at ang iba pang mga kasambahay sa bintana kung saan nakaturo ang kasambahay na may blush on. Saan siya pupunta? Sa secret room niya. Bulong ng kasambahay na may kulay pulang headband. Tuwing gabi pumupunta siya doon sa lugar na yon at doon siya nagpapalipas ng gabi. Wala po nakakaalam na kahit sino sa inyo kung bakit siya pumupunta doon? Tanong ni Mane. Hindi namin alam eh. Sa totoo lang, wala kaming ideya. Sagot ng isa pang kasambahay. Minsan naiisip ko na baka doon nag-iinom si Sir para makalimutan niya lahat ng nangyari sa buhay niya. Naisa nang malaman ni Mane ang patungkol sa nakaraan ni Santi. Ngunit ayaw naman niyang mamukhang tsismosa, kaya hindi na lamang siya nagsalita. Ang totoo niyan, namatay kasi ang mga magulang ni Sir Santi nung bata pa lamang siya. Bulong ng kasambahay na may redhead man. Simula bata pa kasi si Sir, kami na yung kasama niya at simula nung namatay ang mga magulang niya, hindi niya na kailanman inopen up ang tungkol sa pagkamatay ng mga ito. Tila pa parang sinisisi ang sarili niya sa nangyari sa mga magulang niya. Kahit hindi naman dapat. Dagdag pa ng babaeng may pangs. Di pa po may kapatid siya? Tanong ni Mane, sabay lagay ng sandok sa may isang lagayan. Nasaan po siya? Paano mo nilamang may kapatid siya? Tanong ng isang kasambahay. Nakwento niya po sa akin nung biglang sumakit ang puson ko. Sagot ni Mane. Sinabi po niya sa akin na may stock siya ng mga gamot para sa sakit ng puson dahil may kapatid daw siyang babae na madalas ding sumakit ang puson. Wow! Napahawak sa bungangang bulong ng kasambahay na may blush on. Bihira lamang ikwento ni Sir yung tungkol sa kapatid niya dahil ayaw niyang ma-involve ito sa mga business matters niya. Talaga po? Tanong ni Mane.
Bakit kaya niya nasabi sa akin yan? Marahil, komportable siya sa'yo. Nakangising bulong ng kasambahay na may pulang headband. O hindi kaya interesado siya sa'yo. Ramdam naman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Dahilan para agad siyang mapahawak ng mahigpit sa whisk. Imposible. Hindi pwede. Alam mo ma'am, kung sakali man kayong magkatuluyan, magiging boto po ko sa'yo. Kinikilig na bulong ng isang kasambahay na may bangs. Naku, pasensya na po, bulong ni Mane. Sinabihan po ako ng kaibigan ko na may pagtangi siya kay Santi at hindi ko po gustong masirang pagkakaibigan namin. Ha? Paano po kung ikaw ang gusto ni Sir Santi? Tanong ng kasambahay na may blush on. Imposible niya akong magustuhan, bulong ni Mane. At hindi ko po siya magugustuhan. Matapos ang ilang linggong pamamalagi ni Mane sa malaparaisong palasyo ng lalaki, ay para bang kinain niya lahat ng kanyang sinabi. Nakita niya na lang ang kanyang sarili na hinahanap-hanap na lagi ang presensya ng lalaking to. Ang tagal mo naman atang matanggal dyan, tanong ng babae sa kabilang linya. Kaya nga buntong hininga ni Mane. Sabi ni Vina, mukhang next week manganganak na si Dina. Kamusta si Tito? Tanong muli ni Ian na nasa kabilang linya. Nakalabas na ba siya ng ospital? Hindi pa nga raw Buntong hininga ni Mane. Kailangan talaga namin ng pera dahil manganganak na si Dina. Tapos si Papa, ganito pa yung sitwasyon. Umalis ka na kaya dyan? Tanong ni Iya. Mukhang malabo ka namang pipiliin, hindi ba? Sayang naman yung pera, Iya. Bulong ni Mane. Hindi ko makukuha yung pera kung aalis ako. Yung pera nga lang ba talaga? Tanong ni Iya. Iya, ano bang pinagsasasabi mo? Natatawang tanong ni Mane. Malamang, yun yung dahilan kung bakit ako pumasok dito, 'di ba? Halata naman na may gusto ka na sa lalaki, Mane. Panimula ni Iya. Halata naman Kasi sa tuwing tumatawag ka, bukang bibig mo lagi yung lalaking yan. Ngayon lang ata yung araw na hindi mo siya kinuwento sa akin. Ano ka ba naman, Iya? Ano naman kung magkagusto ako o hindi? Wala namang magpo-progress dahil hindi niya naman ako gusto. Sagot ni Mane. Kung hindi ka niya gusto, bakit hindi ka matanggal-tanggal dyan? Mabilis na natahimik si Mane nung marinig niya sinabi ng kaibigan. May punto ito. At aaminin man ni Mane o hindi, ay bigla siyang napaisip sa sinabi ng kaibigan. Ibig sabihin nun, ay napapansin ka niya. Hindi ka niya mapaalis-alis dyan. May halong inis na bulong ni Iya. Naku, sinasabi ko sa'yo, Mane. Kapag ikaw nahulog sa kanya, mahihirapan tayo niyan kapag umuwi ka na rito. Kaya ko naman tong pigilan bulong ni Mane. At saka pa yung isang kaibigan ko may gusto sa kanya. Pangit naman kung magkakagusto ako sa taong gusto rin ng kaibigan ko. Siguraduhin mo lang, Mane. Buntong hininga ni Iya. Maling ideya talaga yung pagpasok mo dyan Dapat hindi ka na pumunta pa. Huwag ka nang mag-alala. Kaya kong sarili ko, okay? Ikaw mag-iingat ka dyan lagi. O siya, ibababa ko na to, ha? Oo, bye, Iya. So, may gusto ka na pala kay Santi. Agad na napaurong si Mane nung marinig niya si Rada sa kanyang likuran. Agad na napakapit ng mahigpit si Mane sa hawak niyang cellphone. Huwag ka mag-alala, hindi ko sasabihin kay Queenie. Bulong ni Rada at saka umupo sa isang bench. Normal lang yan. Nagkakausap at nagkakasama kayo ni Santi kaya hindi imposibleng hindi ka magkakagusto sa kanya. Pero nangako ko kay Queenie. Bulong ni Mane. At halatang matagal na siyang may gusto sa lalaking yun. Sa tingin ko, yun yung mali mo. Hindi ka dapat nagbitaw ng salitang hindi mo kayang panindigan. Wika ni Rada sabay inom ng champagne. After all, wala namang may gustong mangyari to. At wala na tayong magagawa. Gusto ko nang umalis dito at bumalik na lang sa pagtatrabaho sa coffee shop. Bulong ni Mane. Pero at the same time, nanghihinayang naman ako sa perang makukuha ko. At baka napabuntong hininga si Mane at napatingin kay Rada.
Baka hindi ko na makita pang muli si Santi. Ay, pag-ibig. Kapag tinamaan ka nga naman, bulong ni Rada. Wala ako sa posisyon mo kaya mahirap para sa akin na mag-decide. Pero para sa akin, try mo siguro mag-toss coin. Toss coin? Mabilis na napaupo si Mane sa tabi ng kaibigan. Kunyari, kapag hinagis mo yung coin at ibon ang lumabas, ibig sabihin aalis ka. Tapos kapag mukha naman ng bayani yung lumabas, ibig sabihin magsistay ka. Paliwanag ni Rada. Alam mo, madalas sa pagkakataong ihahagis ko na yung piso, doon ko na nare-realize kung anong gusto kong gawin. Bigla-bigla ko lang kasing hinihiling na sana ibon ang lumabas. So ibig sabihin, ito talaga yung bagay na gusto kong gawin. Tumangutang ang bulong ni Mane. Madalas nga namin gawin yan dati pero na-realize ko na tama ka. Minsan, gusto nating ipagkatiwala na lang sa tadhana yung magiging kapalaran natin. Pero umabot sa punto na nakita natin yung sarili nating umaasa na sana ito yung lumabas. Oy, anong pinag-uusapan nyo dyan? Tanong ng kakarating lang na si Queenie. Mukhang malalim ang pinag-uusapan nyo Tungkol sa buhay-buhay. Buntong hininga ni Rada. Nagugutom na ako. Tara na, kain na tayo. Nagugutom ka na naman. Kakakain lang natin kanina. Tanong ni Queenie. Kumain kayo tapos hindi nyo malang ako niyaya? Grabe kayo Pagtatampo naman ni Mane. Agad na nagtawanan ng dalawa sabay hila sa dalaga. Nagsimula na silang maglakad patungo sa may dining area at kumain kasamang iba pang mga dalaga. Ang lamig ng tubig, shucks! Sigaw ni Misty. Hindi pa tayo maglalaro ngayon? Namiwili ka ata sa pamini activities ni Santi Nakapikit na bulong ni Rada habang nakasandal sa kanyang salbabida. Mukhang wala nang kasunod yung mga laro nung nakaraang linggo, dahil malapit nang matapos tong competition. Actually, hindi ko nga naramdaman na may competition sa bawat isa. Wika naman ni Queenie na kasalukuyang lumalangoy. And I feel like parang sisterhood na rin yung nabuo natin. Oo nga bulong ni Rada. I hope we can still hang out paglabas natin. That's a thing for sure. Nakangiting sambit ni Misty. Mane, pansin ko lang, parang hindi ka pa talaga nagsiswim dito sa malalim na part ng pool. Hindi ka pa marunong lumangoy. Pag-iiba ni Queenie ng usapan. Gusto mo turuan kita? No, okay lang ako. Sambit ni Mane. Paalang talagang gusto kong basain dahil hindi ako masyado sanay sa malamig na tubig. Asar ni Queenie sabay hila pa sa paa ni Mane. No! Wag, Queenie, wala ako sa mood mag-swimming. Natatawang sambit ni Mane at saka tumayo. As in, legit, wala akong balak maligo ngayon. Hello, good evening. Bati ni Santi sa mga babaeng nasa swimming pool. Good evening. Hindi sabay-sabay na bati ng mga babae. Noong mapansin ni Queenie na hindi nakatingin sa kanya si Mane, ay dali-dali siyang umahon para hatakin ng babae papunta sa pool. Sa sobrang gulat ni Mane ay napasigaw siya. Ngunit ang hindi inaasahan ni Queenie ay nung nalaman ni Santi na mahuhulog sa pool si Mane, ay agad niyang hinawakan ang braso nito. Dahilan para masama rin siya sa pagkahulog sa pool. Okay ka lang ba? Mabilis na tanong ni Santi nung makita niya si Mane na sinusubukang lumangoy. Mabilis na tumango si Mane, kahit halata sa ekspresyon niya na hindi siya komportable. Laking gulat ni Queenie nung biglang tignan siya ng masama ni Santi. Sa pagkakataong yon ay para bang pakiramdam ni Queenie ay napahiya siya sa harap ng napakaraming tao. Pasensya ka na, bulong ni Santi habang kumukuha ng damit sa closet niya. Kung mabilis lang sana ako ay nahawakan ko yung kamay mo, hindi ka na dapat nahulog. Ano? Nanlaki mga mata ni Mane habang hawak-hawak ang kanyang magkabilang balikat. Lumingon si Santi habang pinupunasan ang kanyang ulo. Bakit? Ano yung sinabi mo kanina lang? Tanong ni Mane. Hindi ka mahulog? Inosenteng tanong ni Santi. Hindi yun, yung bago pa dyan.
Tugon ni Mane. Kung mabilis lang sana nahawakan ko yung kamay mo. Sambit ni Santi sabay kuha ng malaking sweater. Bago pa yon. Nakangising sambit ni Mane. Yung pasensya ka na? Paglilinaw ni Santi. Oo, yun nga. Tumatangong sagot ni Mane. Bakit? Anong meron doon? Tanong ni Santi. Wala naman. Maikling sagot ni Mane. Ngayon lang kasi kita narinig na nag-sorry. Napatigil din sa paghahanap ng damit si Santi nung marinig niyang sinabi ng dalaga. Marahil nung oras na yun lang din niya napagtanto ang tinutukoy ng dalaga. Oo. Bulong nito. Kasi madalas hindi naman akong hihingi ng tawad sa mga taong nasa paligid ko. Napabuntong hininga ito at napaupo na sa kanyang kama. Pero hindi ko na malayang nasasabi ko pala yun ngayon. Hindi napigilan ni Mane ang sarili na magpakapit sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Dahilan para agad siyang mapangisi. Nangako siya kay Queenie na kailanman ay hindi siya magkakagusto kay Santi. Pero andito siya, sa loob ng kwarto ng lalaking minsan niya nang kinamuhian. Aalis na ako ni Lala. Handa na sanang maglakad palabas si Mane. Ngunit agad na hinawakan ng binata ang braso niya at hinila siya nito papalapit sa kanya. Maya-maya ay unti-unting binalot ni Santi si Mane gamit ang kanyang mahabang braso. Dahilan para lalong mapalapit si Mane sa dibdib ng lalaki. Rinig na rinig niya ang tibok ng puso nito. Dahilan para mag-umapaw ang sayang nadarama niya. Huwag ka munang umalis. Okay lang ba? Tanong ni Santi. Bagamat klaro kay Mane na nais siya ng lalaki, ay hindi niya maiwasang mag-isip. Kaya habang yakap-yakap siya ng lalaki, ay bumulong siya ng isang tanong. Ganito ka rin ba sa kanila? Naluluhang tanong ni Mane. Para malaman mo kung anong maging reaksyon nila? Hindi. Mabilis na sagot ng lalaki. Ganyan bang tingin mo sa akin? Bakit hindi? Bulong muli ni Mane. Hindi ba't naglunsad ka ng competition para makapili ka ng pwede mong mapangasawa? Kumala sa pagkakayakap si Santi at tinitigan ang dalagang kaharap. Wala ka talagang ideya, no? Natatawang sambit nito. Ideya saan? Tanong pabalik ni Mane. Ibinalot ni Santi ang makapal niyang tuwalya sa dalagang nasa harapan niya. Na kaya ako ginawa ang lahat ng to dahil sa'yo. Ha? Nagtatakang tanong ni Mane. Paano? Mas okay na rin siguro na hindi mo alam sa ngayon? Nakangising sambit ni Santi. Sa ngayon magpahinga ka na. Bukas na lang ulit. Teka, ipaliwanag mo muna kung gusto ka Mane. Napatigil sa pagsasalita si Mane nang bitawan ng lalaking nasa harapan niya ang mga salitang ito. Hinawakan ni Santi ang mukha ng dalaga gamit ang mainit nitong mga palad at hinalikan niya ang noon nito. Hindi makapaniwala si Mane sa mga nangyayari at wala siyang ideya kung ano ba dapat ang kanyang gagawin. Ngunit sa pagkakataong yon ay ramdam niya na puro ang pagtanggi sa kanya ng lalaking kaharap. Gusto pa rin kita kahit alam ko na nandito ka lang para sa pera. Bulong ng lalaki. Ramdam ni Mane ang unti-unting pagkadurog ng kanyang puso. Alam mo, hindi ko akalain nakatulad ka rin pala ng iba. Ramdam ni Mane ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng kanyang mga luha. Dahilan para agad siyang mapabuntong hininga. Naisin man niyang sabihin ang kanyang nararamdaman, marahil ay mas makakabuti para sa kanilang dalawa na hindi na lamang malaman ng binata na gusto na rin siya ng dalaga. Pinapagana ng pera ang mundo, hindi ba nga? Pilit na pinipigilan ni Mane ang pagtulo ng kanyang mga luha, ngunit hindi niya talaga kaya. Pasensya ka na, Santi. Pero alam mo, mahal ka ni Queenie. Mahinang bulong ni Mane. Kung mayroon ka mang dapat piliin sa amin, si Queenie yon. Bakit mo ba ako dinidiktahan? Bulong ni Santi. Minsan ko lang maramdaman tong kakaibang saya na to pagbabawalan mo pa ako. Nung marinig ni Mane ang napakaraming yapak sa may labas ay mabilis siyang kumala sa lalaki
at mabilis na nagtago sa likuran ng pinto. Nung nakalagpas ng mga ito ay tsaka lang lumabas ng kwarto si Mane nang hindi nagpapaalam. Sorry pala sa ginawa ko kanina. Paghingi ng tawad ni Queenie sa kaharap ng dalaga. Alam ko na hindi talaga maganda yung ginawa ko, napaka-immature ko. Okay lang, sagot ni Mane habang nakatingin sa bintana. Naiintindihan ko naman yon, huwag ka mag-alala. Mane? Napalingon si Mane sa dako ng kaibigan. Nakasalukuyan na nakaupo sa kanyang higaan. May gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yon? Tanong ni Mane at sumandal sa isang dingding. May namamagitan na ba sa inyo ni Santi? Mabilis na napatitig si Mane sa mga mata ni Queenie. Puno ito ng pangangamba at takot sa maaaring sabihin ng kaibigan. Queenie, there are questions that are never meant to be asked at all. Sabat ni Rada habang naglalagay ng lotion sa kanyang braso. But I just want to clarify. Wika naman ni Queenie. Kasi the first place, you promised me na hindi ka mahuhulog sa kanya. Well, I'm sorry, Queenie. Bulong ni Mane. I think I broke my promise. Kitang-kita kay Queenie na nais niyang sumabog at magwala. Ngunit pinipilit lamang niya ang kanyang sarili na maging kalmado. I see. Bulong ni Queenie. Magbabanyo lang ako. Pahabol nito bago tumayo at magtungo ng banyo. Noong marinig nilang isinarado niya ng pinto ng banyo ay rinig nilang mahinang pag-iyak nito. Noong magkatinginan si Rada at Mane ay nagpakita ng malungkot na ngiti ang dalaga at saka nagtungo sa kinaroroonan ni Queenie. Naiwang mag-isa si Mane at noong maisipan niyang dumungaw muna sa bintana ay nakita niyang isang pamilyar na lalaking naglalakad mag-isa. Pupunta kaya siya sa secret room niya? Tanong ni Mane sa sarili. Ayaw niya sanang sundan ang lalaking ito. Ngunit merong pumipilit sa loob niya na tumakbo at alamin kung anong meron sa loob nito. Mabilis na lumabas si Mane at nagtatakbo pababa ng hagdanan. Palihim niyang sinundan ng lalaki sa likod ng mga matataas na puno. At noong makita niya itong nag-usog ng hugis parisok at nakahoy, ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata nung unti-unting bumaba ito roon. Anong meron doon? Tanong ni Mane. Bakit kaya sabi ng mga kasambahay dito na dito daw siya nagpapalipas ng gabi? Labis na natakot si Mane. Paano kung may tinatago pala si Santi na ayaw niyang malaman ng ibang tao? Paano kung may ginagawa pala siyang kabulastugan sa likod ng kanyang malaanghel na itsura? Paano kung gumagawa pala siya ng illegal na mga gawain sa mga babaeng nasa paligid niya? Ilan lamang ito sa mga tanong na pumapasok sa utak ni Mane. Bagamat aminado siyang gusto niya ang lalaki, ay hindi niya pa ito lubos na kilala. At sobra siyang natatakot na baka mamaya ay may iba pa pala itong katauhan na malayo sa pagkakakilala niya. Laking gulat ni Mane nung makitang tumaas si Santi at nagsimulang maglakad pabalik sa mansyon. Dahil dito ay nagmadali siyang pumunta sa may lugar kung nasaan ang hugis parisok at nakahoy. Nung makakita siya ng hagdan pababa, ay agad siyang nagtungo rito. Pawis na pawis si Mane at palakas ang kabog ng dibdib niya. Takot siya sa maaaring makita. Ngunit hindi rin naman maitatanggi ni Mane na nais pa niyang makilala ang binata. Noong makarating siya sa pinakababa nito, ay laking gulat niya nung makita niyang isa lang itong simpleng kwarto. May kulay itim na higaan, kulay puting closet, at mga dingding ay puno ng napakaraming litrato ni Santi, kasama ang 2 matanda at isang babae. Nung pagmasdan niya ang bawat litrato, ay pansin niyang malapit si Santi sa mga taong nasa litrato. Siguro ito yung pamilya niya, bulong ni Mane habang nakatingin sa mga litrato. Pero bakit kailangan niya pang gumawa ng secret room na malayo sa mansyon? Nung narinig ni Mane ang sunod-sunod na yapak mula sa itaas, ay mabilis siyang naghanap ng pwedeng taguan. Happy birthday, Mama! Mahinang bulong ni Santi habang naglalakad pababa. Napansin ni Mane na may hawak siyang cake at may mga dalang kandilang nakapatong sa ibabaw nito. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama. Ipinatong na ni Santi ang dala niyang cake sa isang lamesa at saka umupo.
Alam ko na nag-iwan na ako ng flowers sa puntod mo. Pero alam ko rin na mas gusto mong mag-celebrate sa isang lugar kung saan malayo sa mga tao. Nakangising bulong ni Santi. Ma, miss na kita. Kayo ni Papa. Miss ko na kayo. Hinipa na ni Santi ang kandila at nagsimulang maghati ng cake. Sayang nga eh. Busy kasi si Chase sa ibang bansa. Pero ang alam ko, uuwi rin naman siya next week. Hindi mapigilan ni Manny ang malungkot sa sitwasyong meron ng binata. Laging sinasabi sa akin ni Tito Frank na wala naman daw akong kasalanan sa pagkamatay ninyo. Buntong hininga ni Santi. Pero hindi ko maiwasang makonsensya. Dahil kung hindi ako nag-insist na gusto ko ng mamahaling laruan para sa birthday ko, siguro buhay pa kayo. Mabilis na napahawak sa bunganga si Mane upang mapigilan niya ang sarili sa paggawa ng ingay. Lalo na nung unti-unti niya nang narinig ang sunod-sunod na paghikbi ng binata. Hindi ko pa rin mapatawad yung sarili ko. Bulong ni Santi. Alam kong dadalhin ko tong bigat ng nararamdaman ko na to hanggang sa hukay. At habang buhay akong magdudusa dahil hindi ko matanggap na wala na kayo. Mabilis na pinunasan ni Mane ang mga luhang nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Naaalala ko nung 7th birthday ko, sobrang saya natin. Pero sobrang natakot ako. Bulong ni Santi habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Kasi sabi ko, paano kapag pagising ko wala na kayo? Lagi akong binabangungot nun. At kayo yung gumigising sa akin. Wika ni Santi. Pero sa lahat yata ng bangungot, ito na yata yung pinaka nakakatakot. Kasi kada magigising ako, wala na kayo sa tabi ko. Hindi napigilan ni Manny ang mapagulgol habang pinapakinggan ang mga salitang sinasambit ni Santi. Hindi niya akalain na sa likod ng malaanghel nitong itsura at nakaka-intimidate na aura ay meron pala itong katauhan na malayo sa inaasahan na sa tulad niya. Laging nakikita ng mga tao ang kagwapuhan, kayamanan at kagalingan niya sa trabaho. Ngunit ito rin marahil ang dahilan kung bakit nagtayo siya ng secret room. Dahil marahil dito lamang niya na ilalabas ang kanyang katangian na hindi niya nais ipakita sa mga taong iba ang pagkakakilala sa kanya. Kinabukasan ay pansin niyang naging malamig na ang pakikitungo sa kanya ni Queenie. Hindi naman niya masisisi ang dalaga. Dahil ko siya rin ang nasa kalagayan ng kaibigan ay talagang mag-iibang pakikitungo niya rito. Mane, pagtawag ni Rada sa kaibigang kasalukuyang nakatingin sa may teres. Halatang malalim ang iniisip nito, kaya naisip ni Rada na yakapin ang dalaga. I know, marami kang iniisip ngayon, pero basta tandaan mo, nandito lang ako. Bulong ni Rada. Nandito ako para sa inyo ni Queenie. Salamat, Rada. Bulong ni Mane. May libre kang kape sa akin paglabas natin dito. Agad na natawa si Rada at saka kumala sa pagkakayakap. Tumabi siya sa kaibigan at napatingin din sa napakagandang bundok sa hindi kalayuan. Hindi ko pa yata nakikita si Santi ngayon. Nakita mo ba siya? Tanong ni Rada. Kanina nung nag-breakfast ang mga girls, wala rin siya doon. Baka may inasikaso sa trabaho. Maikling sagot ni Mane. Si Queenie, kamusta? Ayon, nakikihalubilo na kila Misty. Sagot ni Rada. Medyo okay na siguro. Pero alam kong iiyak ulit yan mamaya kapag mag-isa na lang siya. Pero alam kong makaka-move on din yung babaeng yun. Matatag yun. Nakangising bulong ni Rada. Kung ako nga, kanaya ko, siya pa kaya? Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Mane. Nagkagusto ka rin kay... Hindi ako nagkagusto kay Santi. Pero may nagustuhan din ako. Bulong ni Rada. After all, kung tunay kang nagmamahal, hindi ka naman humihingi ng kapalit. Hindi ka niya nagustuhan pabalik? Tanong ni Mane. Hindi naman ako naghahangad na mahalin niya ako pabalik. Natatawang sagot ni Mane. Nung una pa lang, alam ko naman na hindi talaga pwede. At saka masaya na ako sa estadong meron kami.
Grabe, napaka-mature mo naman mag-isip, Rada. Bulong ni Mane. Wait lang. Tatawag lang ako sa mga kapatid ko, ha. Miss ko na sila eh. Nung maglakad na palayo si Mane ay hindi napigilang mapangiti ni Rada. Basta kung anong makakapagpasaya sa'yo, masaya na rin ako. Bulong ni Rada. Masaya ako makita kang masaya, Mane. Habang umiinom ng apple-flavored beer si Mane ay nag-iikot siya sa may pool. Gustong-gusto niya ang itsura nito tuwing gabi dahil nakaka-relax ang kulay na nagre-reflect sa tubig nito. Alam niyang nasa may likod ng mansyon si Rada at Queenie kasama ang ibang mga nakatirang babae. Naisin man niyang makihalubilo sa mga ito ay alam niyang maaaring maapektuhan ang ambience ng pag-uusap nila dahil hindi pa sila maayos ni Queenie. Nung mapagod ay naisipan niyang maupo sa gilid ng pool at ibabad ang kanyang mga paa sa malamig na tubig. Nung maubos na ang kanyang iniinom, ay hindi na siya sinasadyang mapatingin sa lalaking naglalakad sa di kalayuan. Hindi ito diretsong maglakad, dahilan para maisip naman na marahil lasing ito. Hindi nagpakita ang lalaking ito buong araw, kaya lapis na nag-alala si Mane kung bakit nadatnan niya itong naglalakad ng lasing sa kalagitnaan ng gabi. Santi? Pagtawag ni Mane. Santi! Hindi lumingon ang binata at patuloy lang ito sa paglalakad. Maya-maya bigla na lamang itong humiga sa damuhan, dahilan para mapasigaw si Mane. Bagamat bigat na bigat siya rito ay ginawa niya rin ang kanyang buong makakaya upang mabuhat ang lasing na lalaki. Nais niya sanang iakyat ito sa kanyang higaan, ngunit maaaring ibang maisip ng mga babaeng kasamahan niya. Oras na makita nilang lasing na lasing ang lalaki. Dahil dito ay naisipan na lamang ni Mane na magtungo sa may secret room. Matapos ang ilang mga minuto ay nagdakumpay si Mane na maihiga ang lalaki sa kulay itim na kama ng kanyang secret room. Ay, sa wakas. Bulong ni Mane. Huwag ka kasi sanang uminom ng sobra-sobra next time. Aalis na sana siya. Ngunit bigla niyang naramdaman ang mainit na palad ng binatang nakahiga sa kama. Dito ka muna. Bulong nito. Alam mo, itulog mo na lang yan. Natatawang sambit ni Mane sabay tanggal ng palad ng lalaking nakahawak sa kanyang braso. Laking gulat ni Mane nung muling hawakan ng binata ang kabila niyang braso. Nilalamig ako. Bulong nito habang nakapikit. Ramdam ni Mane ang biglang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi niya alam ang nais iparating ng lalaki, kaya agad niyang tinanggal ang kamay nito sa kanyang braso upang magtungo sa closet nito at maghanap ng jacket. Nung makakuha siya ng kulay itim na jacket, ay agad niya itong hinagis sa nakahigang lalaki. Jacket to. Kinakabahang bulong ni Mane. Mabilis na umupo ang binata at isunuot ang isang jacket. Aalis na sana si Mane, ngunit nagtaka siya nang biglang magsalita ang nakaupong lalaki. Mane, okay lang ba kung yakapin mo ako ngayon? Tanong ng binata. Death anniversary ng mga magulang ko ngayon at Hindi natapos sa pagsasalita si Santi dahil walang pag-aalinlangan siyang niyakap ni Mane. Matapos ang kanyang narinig kagabi, ay hindi niya naiwasang maawa sa binata. Kaya kahit sa pamamagitan lamang ng kanyang yakap, ay nais iparating ni Mane kung gaano ka-importante para sa kanyang binata. Napapuntong hininga ang binata habang yakap-yakap ang dalaga. Noong unti-unti itong kumalas ay agad na napalunok si Mane. Hinawakan ni Santi ang kanyang mukha at dahan-dahang inilapit ang kanyang mga labi. Mabilis na napapikit si Mane at hindi niya maitatanggi na noong nagdikit ang kanilang mga labi ay nakaramdam siya ng elektrisidad sa kanyang katawan. At ito ang kanyang first kiss. At katulad ng kanyang inaasahan ay wala na nga talaga itong lasa. Ngunit kanyang napagtanto na marahil kaya nagiging espesyal ang first kiss ay dahil ibinibigay mo lang ito sa taong pinagkakatiwalaan mo. Dahil sino ba naman ang nais ibigay ang una nilang halik sa taong hindi naman nila gusto? Maya-maya ay napansin ni Mane na unti-unti nang humiwalay ang lalaki. Noong buksan niya ang kanyang mga mata, ay nakita niyang unti-unti na itong bumagsak sa kama dahil nakatulog na pala ito. Hindi tuloy maiwasan ni Mane ang matawa. Grabe, matapos kunin yung first kiss ko, natulog agad. Bulong ni Mane. Noong magising si Santi ay laking pagtataka niya nang mapansing na sa loob siya ng kanyang secret room. Mabilis siyang napakapit sa kanyang ulo at napatingin sa paligid.
Hindi niya alam kung paano siya nakapasok rito. Dahilan para makaramdam siya ng kaba. Alam niya nakausap niya si Mane kagabi. Pero hindi niya napansin ang lugar kung saan sila nag-usap. Nang makarinig siya ng sunod-sunod na yapak mula sa itaas ay nakaramdam siya ng kaunting inis. "Good morning! Ito na yung umagahan mo!" Bati ng dalagang may hawak na tray. Nagbigay ito ng pagkatamis-tamis ng ngiti. Ngunit mas nangibabaw ang inis sa puso ng binata sa pagkakataong to. "Teka, paano ka nakapasok dito? Paano mo nalaman to?" Tanong ni Santi. Nakita ko po kasi..." Hindi natapos sa pagsasalita si Mane dahil mabilis na bumangon ng lalaki. "Lumayas ka dito! Sino nagsabi sa'yo na pwede kang pumunta sa lugar na to?" Sigaw nito. Nakaramdam ng kaba si Mane habang tinititigan ang nag-aapoy nitong mga mata. Nakita kasi kita kagabi na lasing kaya tinulungan kita." "Anong karapatan mong pumasok dito? Alam mo bang kahit yung mga pinagkakatiwalaan kong kasambahay, ni hindi nila matapak-tapak yung mga paa nila dito?" Sigaw muli ni Santi. Nanginginig na ang kamay ni Mane, kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili na lakasan din ang kanyang boses. "Oo, alam ko. Pero alam mo rin ba na kung hindi kita tinulungan kagabi, malamang nasa damuhan ka nakahandusay ngayon?" Sigaw pabalik ni Mane. "Bakit? Hiningi ko ba yung tulong na yun sa'yo?" Sa pagkakataong to, ay hindi na iwasan ni Mane ang masaktan sa mga sinambit ng lalaking nasa harap niya. Mabilis siyang napangisi at napatingin sa sahig. Madalas silang mag-asara ng lalaki noon. Ngunit sa lahat ng masasamang salitang binitawan ng lalaki sa kanya sa tanang buhay niya, ay tila ba ito na yata ang pinakamasakit. Hindi nito ininsulto ang kanyang paraan ng pagluluto o pagiging lampa. Ngunit ininsulto siya nito sa paraang isinampal sa kanya ni Santi na kailanman ay hindi niya kakailanganin ng tulong ng isang babaeng katulad niya. Ibinaba niya na ang hawak na tray sa lamesa at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. "Tandaan mo to, Mane," bulong ng lalaki na nakaupo pa rin sa isang kama. "Wala akong pake kung gaano kakabait o kaganda. Dahil kapag sinira mong tiwala ko, isang basura ng magiging tingin ko sa'yo." Alam ni Santi ang bigat ng kanyang mga salita. Dahilan para asahan niyang magbitaw rin ng mga masasakit na salita ang kaharap na dalaga. Ngunit sa hindi inaasahan, ay nagpakita lamang ito ng mapait na ngiti. "Naiintindihan ko. Sorry. Uuwi na ako." Bulong ni Mane at saka naglakad palabas. Naiwan ang binata na tila ba gulong-gulo sa nararamdaman. Sa unang pagkakataon, ay naramdaman ni Santi ang unti-unting pagbagsak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa trabaho o hindi kaya sa kanyang mga magulang na pumanaw na, kung hindi dahil sa babaeng hindi niya akalaing mamahalin niya. "Nakalabas na si Papa," bungad ni Vina sa kabilang linya. "Sa awa ng Diyos, nakapangutang kami sa mga kaibigan namin at buti na lang okay na si Papa." "Si Dina nanganak na ba?" Tanong ni Mane habang nag-iempake. "Baka bukas babalik na ako sa bahay. Nanganak na siya at sa wakas nakontak na rin namin yung pamilya ng nakabuntis sa kanya at sila na raw ang bahala sa bayarin." Masayang sambit ni Vina. "Mabuti naman at babalik ka na. Miss ka na namin eh." "Si Mama, kamusta? Galit pa rin ba siya sa akin?" Tanong ni Mane. "Minsan. Tinatanong niya ako kung kamusta ka na raw." Wika ni Vina. "Kaya sa tingin ko, hindi na. Nabigla lang siguro siya nung nakaraan." "Mabuti naman kung ganon," bulong ni Mane. "Sige, see you bukas." "Mane, saan ka pupunta?" Tanong ni Rada nung makitang naglalagay ng damit ng kaibigan sa kanyang maleta. "Bakit biglaan yata ang pag-iempake mo?" Walang sinagot ang dalaga. Bagkus ay patuloy lang ito sa pag-iyak habang isinasarado ang kanyang mga bag. "Mane! Mane!" sigaw ni Rada. Mabilis na binuhat ni Mane ang kanyang mga bag at maleta at saka nilagpasan ng kaibigan. Habang naglalakad papunta sa labas ng mansyon ay napatigil sa pagkain ng ice cream si Queenie. Bagamat ilang araw na silang hindi nag-uusap, ay labis siyang nagtataka nung makita niyang umiiyak si Mane habang may daladalang mga bag. "Mane! Mane!" rinig ni Queenie na sigaw ni Rada.
Nung makita niya ang kaibigan na tumatakbo ay agad niya rin itong nilapitan. Anong nangyayari? Tanong ni Queenie. Hindi ko alam, sagot ni Rada. Pinagpasta nilang dalawa si Mane na naglalakad patungo sa gate. Hanggang sa unti-unti na itong mawala sa kanilang paningin. Habang kumakain ng tanghalian ay pansin ni Queenie na hindi maayos ang itsura ni Santi. Sumusulyap ito sa bakanting upuan kung saan madalas nakaupo si Mane. At kanina pa niya iniikot-ikot ang pasta sa tinidor. Ngunit hindi man lang niya ito kinakain. Pansin din ito ng iba pang mga natitirang babae. Ngunit hindi na lamang nila ito pinansin. Sa pagkakataong to, ay pakiramdam nila kahit anong gusto nila kay Santi ay hindi nila mapapangasawa ito. Masaya tong kasama, oo. Pero minsan ay mas malamig pa ito sa yelo. Malaanghel ang itsura nito. At ganon din ang katangian niya. At bukod pa rito, ay magaling din itong tumugtog ng mga instrumento. Kaya minsan napapaisip ang mga babae kung karapat dapat nga ba talaga sila sa isang lalaking katulad niya. Excuse me. Bulong ni Santi at saka tumayo. Mabilis itong naglakad patungo sa kanyang kwarto sa itaas. Nais namang pigilan ni Queenie ang sarili, ay tila ba mas nanaig sa kanya ang pagmamahal sa kaibigan. Mabilis siyang tumayo at saka sumunod sa lalaki. Santi! Sigaw ni Queenie. Agad na napatigil sa pagbubukas ng pinto si Santi at napalingon. Wala ka bang balak na habulin si Mane? Tanong ni Queenie habang hinihingal. Nagpakita ng naguguluhang ekspresyon si Santi at saka ngumiti. Bakit ko naman hahabulin si Mane? Wika nito. At saka nasa kwarto lang naman siya, hindi ba? Umalis siya kanina, sagot ni Queenie. Dala lahat ng mga damit niya. Ha? Nagtatakang tanong ni Santi. Anong pinagsasabi? Hinawakan ni Queenie ang mga braso ng lalaki. Hindi niya napigilan ang pangigilid ng kanyang luha, kaya ibinigay niya ang buo niyang makakaya upang umiti. Hahayaan mo na lang ba na tuluyang mawala si Mane? Tanong ni Queenie. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyong dalawa pero hahayaan mo na lang ba na umalis si Mane nang hindi kayo nagkakaayos? Saglit na napaisip si Santi at pansin ni Queenie na marahil walang ideya ang lalaki na umalis na pala si Mane. Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Tanong ni Santi. Hindi na namin siya nakausap pero sa tingin ko, magtutungo muna siya dun sa kaibigan niyang madalas niyang ikwento sa amin. Buntong hininga ni Queenie. Ihanda mo na yung sasakyan mo. Ite-text ko na lang sa'yo ang address ng bahay ng kaibigan niya. Ramdam ni Queenie ang pagtaas ng mabalahibo niya nung bigla siyang yakapin ng binata. Salamat, Queenie. Bulong nito at saka nagsimulang nagtatatakbo palayo. Hindi napigilan ni Queenie ang mapahagulgol habang pinagmamastang maglakad palayo ang taong minahal niya ng palihim sa loob ng 10 taon. Hindi niya akalain na sa dinami-dami ng tao na dapat magtula kay Santi na sundan ng taong gusto niya, ay siya pa na matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya. Noong ma-receive ni Santi ang text message ni Queenie, ay mabilis niyang ipinakita ito sa driver ng kanyang limousine. Sakto nung makarating ang binata sa address na binigay ni Queenie, ay kakasakay lang nito ng taxi. Pakisundan ng taxi na yan, utos ni Santi. Ano nangyayari? Tanong ni Misty kay Rada. Bakit umalis si Mane kanina? May nangyari bang hindi namin alam? I have no idea too. Maikling sagot ni Rada sabay inom ng iced tea. Malalaman lang natin yon once na makabalik na siya. Kung babalik pa siya. Obvious naman na may alam ka. Nakangusong bulong ni Misty. Pero fine, I won't force you. Siguro nga it's better to not know na lang. Also, I think siya nang nanalo. Buntong hininga ni Misty. Hindi ba't parang obvious naman? Sunod-sunod ang pagtango ng mga babaeng kausap niya. Dahilan para mapangiti si Rada. She's really nice and very down to earth. Kaya hindi na rin nakakapagtaka. Sabat pa ng isang babae. Guys! Wika ng isang babaeng kakarating lang. Nakita ko umiiyak si Queenie sa may kabilang dining area. Tara, puntahan natin. Agad na napatayo ang mga dalaga at nagtungo sa kabilang dining area. Kuya, please make it fast.
Utos ni Santi. Opo sir, pasensya na medyo marami kasing sasakyan ng ganitong oras. Paghingi ng tawad ng driver. Nung makita niyang bumaba na sa di kalayuan ng dalaga ay balak na sana niyang lumabas at takbuhin na lang. Kaso, Sir, nag-text po si Ma'am Chi sa akin kanina. Napatigil sa pagbukas ng pinto ng sasakyan si Santi dahil sa sinabi ng driver. Ha? Bakit daw? Tanong ni Santi. Uuwi na raw po siya bukas. Seryosong sabit ng driver. Dahilan para labis na magtaka si Santi. Ha? Wala naman siyang sinabi sa akin. Tanong ni Santi. Hala, ibig sabihin surprise po pala niya yun sa inyo? Naku, pasensya na po. Napakamot ng ulo ang driver. Dahilan para matawa naman si Santi. Nung mapatingin siyang muli sa dako ni Mane sa hindi kalayuan, ay nakita niyang sumakay na ito ng isang bus. Manong, sundan mo yung kulay green na bus. Utos ni Santi. 20 minuto na ang lumipas ang hinabol nilang bus at tila ba hindi pa din ito tumitigil. Dahilan para mapahawak sa kanyang noo si Santi. Maya-maya ay napansin niyang bumabagal na ang takbo nito. Dahilan para hawakan niya ng pinto ng kanyang limousine. Kuya, patigilan ng sasakyan. Utos ni Santi. Laking gulat ni Santi nang biglang may lumitaw na isang motor at napakabilis ang pagpapatakbo nito. Papunta ito sa dako ng bus. Dahilan para biglang umiba ang direksyon ng bus. Kitang-kita ni Santi kung paano mawala sa kanyang paningin ang pagkalaki-laking sasakyan, dahilan para mapasigaw siya sa takot. Dali-dali siyang lumabas ng limousine at tumungo sa dako kung saan nahulog ang bus. Mabilis siyang napaupo sa takot at pagkagulat. Sa pangalawang pagkakataon, napahamak na naman ang isang taong mahalaga sa buhay niya. Dahil sa kanya. Sir, kumain na po kayo. Paggaya ng driver sabay abot ng isang styrofoam na may pritong manok at kanin. Kanina pa po kayo rito at wala pa po kayong kinakain na kahit ano. Okay lang ako. Ikaw ang dapat kumain. Malamig na tugon ni Santi habang hawak-hawak ang puting tuwalya na ibinigay ng isa sa mga rescuer kanina. Kasalukuyan siyang nakaupo sa may likod ng isa sa mga sasakyan ng mga pulis habang pinagmamasdan ng mga taong nag-iiyakan at mga taong wala ng buhay na inilalagay sa mga stretcher. Sa pagkakataong to, tila yata himala na lamang kung makita niya pang buhay si Mane. Mukhang magkakaroon na naman ng rason para mas lalo kung hindi mapatawad ang sarili ko. Bulong ni Santi sabay tanggal ng mga nangingilid niyang luha. Wala na akong ibang ginawa kundi ipahamak ang mga taong mahal ko. Napapikit na lamang si Santi habang hinahayaan ng malakas na hangin na haplusin ang kanyang mukha. Marahil kung mas naging maaga siya, ay maaaring masagipan niya si Mane. O hindi kaya ay kasama niya na sana ang dalaga sa kabilang buhay. Sir, agad na iminulat ni Santi ang kanyang mga mata nung marinig niya ang kanyang alalay. Hindi po ba't yun yung hinahabol natin kanina? Mabilis na tumingin si Santi sa dako kung saan nakaturo ang kanyang alalay at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Mane! Mane! Sigaw ni Santi. Sabay takbo papunta sa isang babaeng nasa stretcher. Tinitigan niya ang mga lalaki nagbubuhat sa kanya at saka nagmamakaawa. Gawin niyong lahat para mabuhay siya. Nagmamakaawa ko. Handa ko magbayad ng gaano kalaki basta sagipin niyo lang siya. Habang nakasakay sa isang sasakyan, ay hindi maiwasan ni Santi ang umiyak habang tinitignan ang dugoang katawan ni Mane. Napakaraming alaala ang sumasagi sa kanyang isipan. Simula nung magkita sila sa my store, ay nabighani na siya sa ganda nito. Ngunit nung nalaman niya na nais bilhin ni Victoria ang store upang turuan ang leksyon ng dalaga, ay minabuti niya nang paalisin si Mane upang hindi ito mapagdiskitahan. Ginawa niyang kompetisyon upang magkaroon siya ng rason na makita ang dalaga at matulungan ito financially. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpadala ng liham sa store para kay Mane. Akala niya hindi ito sasali, ngunit laking gulat niya na makita niya ito, kasama ang napakaraming babae sa venue. Sa pagkakataong yon ay doon lamang napagtanto ni Santi kung gaano siya kainteresado sa dalaga at huli na nang mapagtanto niya na nahulog na pala ang loob niya sa kanya.
Kuya, ilang araw ka na hindi kumakain ng tama. Reklamo ni Chi. Kumain ka naman on time mo, please. Binigyan niya lamang ang kanyang kapatid ng mapait na ngiti. By the way, nakontak ko na yung friend ni Mane at sabi niya pupunta siya sa probinsya ni Mane para ipaalam ang nangyari sa kanya. Kwento ni Chi. Mas okay raw kasi kung personal niyang sasabihin at para masamahan niya na rin sa pagluwas yung pamilya ni Mane. Salamat, Chi. Bulong ni Santi. Nung biglang magbukas ang pinto ay mabilis na napatayo ang binata. Nagkatinginan sila ng doktor at binigyan siya nito ng isang malawak na ngiti. Pagkapasok niya sa loob ng kwarto ni Mane ay nakita niyang marami itong bandage. Kumpara nung mga nakaraang araw ay mukhang mas naging maganda na ang lagay nito. Oh, Santi. Hindi makapaniwalang sambit ni Mane. Sorry sa Hindi na pinatapos ni Santi sa pagsasalita ang dalaga at mabilis itong hinawakan ng kanyang kamay. Katulad ng dati ay mainit pa rin ang mga palad nito. Wala kang dapat ipaliwanag. Bulong ni Santi. At hindi mo kailangang mag-sorry. Mabilis na napangisi si Mane, dahilan para mangilid ang mga luha ni Santi. Pero please lang. Nawalang ngiti sa labi ni Mane nung makita niyang sunod-sunod na pagbagsak ng mga luha mula sa mga mata ni Santi. Huwag ka nang aalis ulit nang hindi nagpapaalam. Pero, pahabol ng binata. Mas maganda siguro kung huwag ka nang aalis pa. Mabilis na niyakap ni Mane ang binata, dahilan para lalo pang mapangiti si Santi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Good morning! Ito na yung umagahan